Kabanata 3636. Baliw ba sila? Anong ginagawa ng mga lalaking ito? Namamatay ba sila? Isang grupo ng mga tao, bago man o pagkatapos ng labanan, ay walang imik at nabigla sa oras na ito. Mapapanood na lang nila ang kanilang gang na sinisisi ang isa't isa, inaabuso ang isa't isa, at pinapatay pa ang isa't isa para sa pagkakataong mabuhay. Ngunit sino ang makakaalam na pagkatapos lamang ng ilang sandali, ang mga haka-haka na larawang ito ay hindi lamang nangyari, ngunit sila ay binigyan ng isang maayos na pag-atake ng kabilang partido. Isang baliw, isang grupo ng mga baliw. Mula sa simula ni George Han, lahat sila ay mga baliw mula sa itaas hanggang sa ibaba. Ang pang-aabuso at pagtatanong ay nagpatuloy, ngunit ito ay parang isang walang kakayahan na tahol na may nabigong plano. Ano ang Jag Legion? Talagang tinuruan kami ni George Han ng magandang aral. Ang nakamamanghang kagandahan ay tumawa at umiling, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng paghanga. Ang layunin ng hulihin muna ang magnanakaw at ang paghuli sa hari ay upang mahuli ang pinuno ng kabilang partido, upang ang mga dragon ay walang ulo at ang hukbo ay hindi organisado. Ngunit ang koponan ni George Han, kahit na wala si George Han, ay sumiklab sa isang hindi pangkaraniwang mabangis na nakakasakit na saloobin at determinasyon, pati na rin ang lakas ng loob na huwag matakot sa kamatayan. Mapanirang puri talaga ang ganyang team, at the same time, I have to respect them. Sa kalagitnaan ng hangin, hindi inaasahan ni Amelia Sue na biglang uunlad ang mga bagay patungo sa sitwasyong ito. Ilang sandali, tulala siyang nakatayo sa hangin, pinapanood ang mga disipulo na desperadong naglulunsad ng kontrasingil. Sister Amelia Sue, tila lahat ay ayaw sumang-ayon sa kondisyon na gusto mong sang-ayunan. Marahan nang umiti si Ziking. Bago bumagsak ang mga salita, si Ziching ay nagmamadaling bumalik sa grupo ng mga master, na nagtutulak ng lahat ng uri ng totoong enerhiya na mga spell at umaatake sa kanila ng galit na galit. Ziking, ikaw, balisa si Amelia Sue. Gayunpaman, walang ibang pagpipilian para kay Ching Ching sa ngayon. Nagngangalit si Amelia Sue at muling inilunsad ang pag-atake kasama si Ziking. For a time, ang tahimik na mundo ngayon lang ay naging isang frenzied bombardment. Ang mga dagindong, hiyawan, at hiyawan ay walang katapusan. Hinaluan ng iba't ibang tuod at sirang braso, ang buong kapitbahayan ay parang impyerno ng Shire, isang sementeryo sa lupa. Umaasa sa biglaang pag-atake at sa diwa ng mapagpasyang labanan ng lahat ng miyembro na hindi natatakot sa kamatayan, ang kalaban na minsang napatay ng Mysterious Man Alliance ay nahuli, at ang linya ng depensa sa pagitan ng armor at armor ay halos gumuho. Pinangunahan ni Neng Yu ang ilan sa mga disipulo upang sa wakas ay matagumpay na magtagumpay. Sister Amelia Sue, tatakpan kita, at malalampasan mo. Nag-aalalang sabi ni Ziching. Sasakupan kita, lumabas ka at makipagkita kay Neng Yu at sa iba pa. Mariing tumanggi si Amelia Sue. Hindi, pumunta ka sa pulong, at nasa likod mo pa rin si Senior Sister Qin Shuang. Tinapos ni Ziching ang kanyang mga salita at ngumiti, para kay Brother George Han, kayong dalawa ang pinakamahalagang tao sa kanya. Nasa iyo din ang focus ng kalaban. Kaya, Sister Amelia Sue, kung kayong lahat ay mahuli, ang ating mga isinakripisyong kapatid ay walang kabuluhan. Dahil asawa ako ni George Han, dapat gawin ko ang lahat kapag wala siya. Kayo ang may pananagutan sa kaligtasan ninyong lahat, huwag ninyong sabihin, makinig kayo sa utos ko, mag-breakthrough kayo kaagad, at ipaubaya sa akin dito. Nag-aalalang sabi ni Amelia Sue. Nang marinig ito, bahagyang ngumiti si Ziking, Hoy, Sister Amelia Sue, maganda ang kasabihan, lalabas ako, at magdurusa ang militar. Sorry, mauuna na ako. Nang bumagsak ang mga salita, biglang sumugod si Ziching patungo sa maraming mga master na kumubkob sa kanila ng may desperado na saloobin. Kakaiba ang kanyang bilis, at halatang huli na ang lahat para sumugod para pigilan siya. Sa desperasyon, iniisip ang tungkol kay Qin Shuang sa kanyang likuran, si Amelia Sue ay walang ibang pagpipilian kundi ang magnganga ang kanyang mga ngipin at lumabas patungo sa paligid. Sa pagharap sa nakakabaliw na pag-atake ni Ziching, ang mga master ay nagmamadaling dumpensa dahil sa instinct.
Nang matuklasan nila na ang tunay na layunin ng pagtutulungan ng dalawang babae ay hayaang makalusot si Amelia Sue, halatang huli na ang lahat. Bagamat may kalamangan sa bilang ang isang grupo ng mga elite na sundalo at maaaring makabawi kaagad, mahirap itong labanan sa harap ng Amelia Sue ngayon. Hindi nagtagal, bumukas ang pagkubkob, at si Amelia Sue ay malapit nang sumugod palabas. Ang mga idiot na ito! Galit na sigaw ni Zhu Yanxue, iginalaw ang kanyang mga paa, at lumipad kasama ang ilang tao, na tiyak na pigilan si Amelia Sue na makalusot. Ang kanilang bilis ay napakabilis, kahit na ang oras upang makabawi ay medyo huli na, ngunit umaasa sa isang malaking lugar ng mga piling sundalo upang maantala si Amelia Sue, ang pagkubkob ay matatapos pa rin sa lalong madaling panahon. Ngunit sa kritikal na sandaling ito, biglang yumanig ang lupa, at pagkatapos ay sumabog ito mga 1 metro sa harap ni Zhu Yanxue. Kabanata 3637. Dahil sa malaking epekto, si Zhu Yanxue ay hindi na makamove forward, at nakatalikod lang siya nang hindi namamalayan. At halos sa pagitan ng kanyang unang bloke, kasama ang marahas na pagsabog, isang itim na figure ang biglang tumalon mula sa lupa ng may putok. Kaagad pagkatapos, hindi maiwasan ng itim na anino na maabot ang mukha ni Amelia Sue. Nang halos hindi magmuni-muni si Amelia Sue, hinailan na niya siya ng diretso, at ang isang pagbagsak ay diretsyong tumungo sa sumasabog na lubak. Gustong lumaban ni Amelia Sue, ngunit nang makita niyang paparating na ang tao, hindi niya naiwasang sundan ito sa lupa. Brush! Kaagad pagkatapos, sa hindi kapani-paniwalang mga mata ni Zhu Yanxue, isang biglaang pag-arko na paggalaw ng lupa ay mabilis na lumipat patungo sa malayo. Nang lubos na nagmuni-muni si Zhu Yanxue, naroon ang anino ni Amelia Sue sa kanyang mga mata, at gusto niyang habulin siya, napagtanto lamang sa sandaling ito na siya ay napakalayo. Anong klaseng kalokohan yan? Galit na sigaw ni Zhu Yanxue, nanlaki ang kanyang mga mata, halatang mukhang ayaw. Hindi naiinis. Hindi man lang alam ni Zhu Yanxue, paano naman ang ibang tao? Tumingin ka sa akin isa-isa, at ako ay tumingin sa iyo. Masyadong biglaan ang pangyayari kaya hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Takasan. Napakunot ng noo ang napakagandang dilag. Malayo siya kaya kitang-kita niya. Kitang-kita niya na may biglang gumagalaw sa ilalim ng lupa, at pagkatapos ay nailigtas si Amelia Sue sa isang kritikal na sandali. At sa isang iglap, inilayo niya siya rito. Bigla siyang ngumiti, si George Han ay may sapat na mahuhusay na tao. Hindi nakakagulat na maaari kong itago ang sinaunang aklat na iyon sa 100 metro sa ilalim ng lupa. Nakakatuwa talaga. Kawili-wili. Nang makitang tumatawa ang espesyal na sugo ni Shenlong, natarante si Zhu Yanxue. Pagkatapos ng lahat, kung minsan ang pagtawa ay isang magandang bagay, ngunit kung minsan, ang ngiting ito ay isa pang uri ng nakakatakot na takot. Ano pa ang ginagawa mo? Habulin mo ako. Sa isang pagmamadali, natakot din si Zhu Yanxue na ang pagpapalayas kay Amelia Sue ngayon ay pumukaw sa kawalang kasiyahan ng espesyal na sugo ng Shenlong, at nagmamadaling pinangunahan ang ilan sa kanyang mga nasasakupan at mabilis na pinalayas. Hindi na kailangang habulin. Biglang nagsalita ang napakagandang dilag. Huminto si Zhu Yanxue, tumingin sa kanya nang may pag-aalala at naguguluhan, at sinabi, si Amelia Sue yan, kung hahayaan natin siyang makatakas, kung gayon ay. Ito ang kanilang teritoryo, at nakipaghiwalay na sila sa isang maliit na grupo ng mga tao. Lahat sila ay sama-sama, at ang pagnanais na kabkuban sila sa maikling panahon ay maliwanag na panaginip ng isang hanggal. May isang malaking gubat sa likod nila, na hindi kaaya-aya sa paghabol sa kanila, at pangalawa, ang mga kakaibang hayop na iyon ay hindi na ipadala. Tuldok. Mas magdudulot lang ito ng gulo. Pero, panoorin mo na lang silang tumakas. Ayos lang kung makatakas sila sa ilang nalalabi ng hukbo, ngunit, ayaw ni Zhu Yanxue. Napangiti ang napakagandang dilag, huwag kang mag-alala, hindi ba ang pangunahing puwersa nila ay nasa ating paligid pa rin? Elder Shenlong, ano ang ibig mong sabihin? Tanong ni Zhu Yanxue. What I mean is very clear, since napakahirap manghuli, why bother? Hindi ba't mas mabuting hintayin na lang nilang makuha ang pain? Pagkatapos ng ang mga salita ay natapos,
Ang nakamamanghang kagandahan ay malumanay na bumangon at humakbang pasulong, ngumiti, at tila lubos na nagtitiwala. Ang ibig sabihin ng espesyal na sugo ng Shenlong ay si Amelia Su at ang iba pa ay babalik ng mag-isa. Curious na tanong ni Zhu Yanshua. Mabuti. Bakit? Yung mga subordinate lang na parang mga baliw. Sabi ni Zhu Yanshua. Bagaman ang grupo ng mga tao ay talagang karapat-dapat ng pagmamahal at pagkabalisa ng sinumang general na isang general, ngunit ang mga nasasakupan ay palaging nasasakupan, at ang pinuno ay papatayin sila sa ganitong sitwasyon upang mailigtas sila. Malinaw, mayroong isang posibilidad, ngunit ito ay hindi malaki, at ito ay hindi isang malaking pakikitungo. Hindi banggitin na ang espesyal na sugo ng Shenlong ay puno na ngayon ng tiwala sa sarili at tiwala sa sarili sa isang tiyak na lawak. Kung talagang ganoon ka-simple, sigurado ba ako? Bahagyang ngumiti ang nakamamanghang dilag, Panginoon ng Lungsod Zhu, matalino ka, ngunit sinabi ko sa iyo ng higit sa isang beses na kailangan mong magkaroon ng sapat na kaalaman at pangunawa sa sarili mong mga kaaway. Kung hindi, ang anumang mga pagkakamali ay maaaring magbayad sa iyo ng napakasakit na presyo. Nang marinig ito, halatang medyo nalilito si Zhu Yanshua. Kasabay nito, may bahagyang pag-aalala rin sa kanyang puso, hindi niya alam kung ano ang kanyang namiss. Bumaba ka, pumunta ka sa bahay na gawa sa kahoy upang ipagtanggol ang mabilis, ang isda ay babalik upang kumagat sa kawit. Bahagyang ngumiti siya, at hindi ito direktang sinabi, ngunit tumalikod at naglakad patungo sa larangan ng digmaan sa ibabaw ng kahoy na bahay. Kabanata 3638. Si Zhu Yanshua ay naghuhukay ng kanyang sariling ulo, at halatang sobrang nalilito saglit. Gayunpaman, nang makitang ang espesyal na sugo ng Shenlong ay naglakad na patungo sa pangunahing larangan ng digmaan, ang tanging magagawa niya ngayon ay ang batiin ang kanyang mga nasasakupan at sumugod doon. Sa ilalim ng pamumuno ng nakamamanghang kagandahan, ang grupo ay dumating kaagad sa pangunahing larangan ng digmaan. Nang makita ng mga sundalo na orihinal na nasira ng ilang mga tao ang pagdating ng espesyal na sugo ng Shenlong, ang kumpiyansa na nawala sa kanila sa ilang sandali ay tumaas muli, at sa wakas ay lumuwag ang hindi mapakali na puso ni Weiwei. Lahat ng mga opisyal at tao, bigyan mo ako ng sama-samang pagsisikap na sirain ang natitirang mga kaaway. Sila ay hindi hihigit sa mga nakaligtas. Siyempre, hindi palalampasan ni Fu Chuan ang ganitong pagkakataon na magtanghal sa harap ng espesyal na sugo ng Shenlong. Ang galit na pagsalakay ng quasi-residual na puwersa. Lumipad din si Ye Shijun patungo sa nakamamanghang kagandahan sa oras na ito, at may kumpiyansang sinabi. Ang espesyal na sugo ng Shenlong ay hinalinhan, ngunit lahat sila ay mga sundalo ng hipon at mga general ng alimango, at sila ay matigas ang ulo na lumalaban. Hindi talaga sila magtatagal. Nananatili lang ang espesyal na sugo ng Shenlong. Sa paghihintay sa balita ng malaking tagumpay ng ating hukbo, hindi mo na kailangan pang pakilyusan ang mga tropa at abalahin ka para doon ka ng personal, bigyan mo pa ako ng 10 minuto, at isa-isa kong mahuhuli ang mga magnanakaw na ito. Bahagyang ngumiti ang nakamamanghang dilag, ngunit hindi nagsalita. Ano? Ang espesyal na sugo ng Shenlong ay hindi naniniwala sa isang tao kay Ye. Ang napakalakas na pagpapahalaga sa sarili ni Ye Shijun, o sa halip ay marupok na pagpapahalaga sa sarili, ay biglang sumibol pagkatapos niyang hindi makatanggap ng positibong sagot mula sa iba, at bahagyang hindi nasisiyahang nagtanong. Oo, ngayon lang ako nagpabeya. Hindi sinasadyang nagawa mo silang makawala sa pagkubkob, ngunit aksidente lang iyon. Sa ngayon, nakita mo na ang espesyal na sugo ng Shenlong, at mabilis akong nag-react at gumawa ng mga naka-target na deployment, ang natitirang pangunahing puwersa ng malaking bilang ng mga tropa ng kaaway ay napapaligiran natin sa panahong ito, at mahirap lumipad na may mga pakpak. Ito, hindi magdududa ang espesyal na sugo ng Shenlong, tama ba? Sa pagtingin sa paligid, ang mga elit ng bumagsak na lungsod ay talagang nakamit ang sukdulang pagkubkob. Dati, maaari pa ring gamitin ng Mysterious Man Alliance ang posisyon ng kahoy na bahay bilang likuran, at maapektuhan ng iba pang aspeto, pagkubkob. Ngunit ngayon, pagkatapos ng isang pagsingil, maging ang kanilang likuran ay kinokontrol ng mga elit ng Taglagas,
ganap na bumubuo ng isang tunay na bilog sa paligid ng Mysterious Man Alliance. Pumili ng ilang elite mula sa kanang pakpak, tumuon sa kaliwang pakpak, at gumawa ng paraan para sa kanang pakpak. Malambing na sabi ng napakagandang dilag. Nang marinig ito, hindi lamang nataranta si Ye Shijun, kundi tuluyang huminto, espesyal na sugo ng Shenlong, mangyaring patawarin ang isang Ye. Ngayong napalibutan na ng ating hukbo ang kabilang panig. Saga ng atin, ang kabilang panig ay isang pagong sa isang urn, ikaw na ngayon ngunit nais naming ayusin namin ang aming mga tropa at bigyan ng puwang ang kabilang partido. Hindi ba nito nililinaw na ang kalaban ay may pambihirang tagumpay? Ang hukbo ng kalaban ay parang nakulong na hayop ngayon, at depende ito sa mga sundalo at sundalo. Ano ang kailangan mong gawin sa iyong buhay, ngunit ngayon ay kailangan mong utusan ito na gawin ito? Ito ba ay magiging ligtas sa mga namatay na sundalo? Paano mapapanatag ang puso ng mga sundalong nagbayad? Kung gagawin mo ito, huwag mong sabihin na hindi ako sumasang-ayon, kahit na ito ay aming 10,000 mga sundalo, at hindi sila sasang-ayon. Kapag nahulog ang mga salita, tumalikod si Ye Shijun at tumingin sa ibang lugar, halatang puno ng paghamak sa kanyang kaayusan. Sa panahong ito ng pagsuway, dapat sana ay sinaway kaagad ni Zuyanshua si Ye Shijun, o kahit man lang ay sinubukang hikayatin si Ye Shijun sa pamamagitan ng magagandang salita, ngunit dahil siya mismo ay puno ng pagdududa, ang mga salita ay pinilit na bumalik sa kanyang lalamunan. Hindi niya talaga naiintindihan ang operasyon ng espesyal na sugo ng Shenlong, at kahit na nagkaroon ng matinding pagdududa, kaya sa isang tiyak na lawak, sinabi lang ni Ye Shijun ang hindi niya mapangahas na sabihin. Ang pag-aayos ng mga tropa ay paratang ng kataas-taasang commander. Bakit, Ye Shijun, mas mataas ka na ba sa akin ngayon? Kung oo, mula ngayon, ang lahat ay nasa ilalim ng iyong utos, at maaari na akong umalis. Nang matapos ang mga salita, tumalikod na ang napakagandang dilag at aalis na sana. Bagamat ang posisyon ni Ye Shijun ay hindi maihahambing sa mga ordinaryong tao, ang espesyal na sugo ng Shenlong ay isang posisyon din sa ibaba ng isang tao at higit sa 10,000 tao, malayo sa kung ano ang maaari niyang ihambing sa kasalukuyan. Isa pa, ang mga alituntunin ng organisasyon ay magulo, kahit siya, ang prinsipe, ay alam na alam ito. Napakalakas niya, sa pagmamadali, nagmamadaling binago niya ang kanyang mga salita, espesyal na sugo ni Shenlong, si Ye ang walang ingat, pakiusap na parusahan siya, ngunit naguguluhan din kayo sandali, kaya nang marinig ang kanyang mga salita, bahagyang huminto ang nakamamanghang kagandahan, ngunit ang kanyang mga mata ay lumingon sa direksyon ni Amelia Su, narito ang malaking isda. Kabanata 3639. Sundin ang kanyang tingin. Sa oras na ito, halos magkasabay na tumingin sina Ye Shijun at Zuyanshua, ngunit wala silang nakita sa direksyong iyon, anumang exception. Wag mong sabihing tao, wala man lang akong nakitang multo. Saan nagmula ang malalaking isda? Bakit nakatulala ka pa rin? Bakit hindi ka agad kumilos? Bilang nalaglag ang mga salita, mabilis na naglalakad ang nakamamanghang dilag patungo sa larangan ng digmaan. Nang makitang nagmamadali ang espesyal na sugo ng Shenlong, tila may malaking nangyayari. Bagamat sina Zuyanshua at Ye Shijun ay dalawang monghe na 2 talampakan ang taas, wala silang pagpipilian kundi gawin ito ngayon. Pagkatapos ng 2 tinginan, si Ye Shijun ang namamahala sa pagpapadala ng mga tropa, habang si Zuyanshua ay sumunod sa yapot ng espesyal na sugo ng Shenlong, naghihintay sa kanyang pagpapadala. At sa ilalim ng lupa sa oras na ito, ang direksyon at posisyon na tinitingnan ngayon ng espesyal na sugo ng Shenlong. Amelia Su. Ang mukha ni ay solemna at balisa. Oo, sa pinakakritikal na sandali, biglang lumitaw ang panggalan at inalis ito. Ang taong ito ay hindi pa kasali sa labanan mula pa noong simula ng labanan. Hindi sa takot siya sa kamatayan, ngunit mas alam niya kaysa sinuman ang kahalagahan ng pagprotekta kay Xia Wei. Iyon ay hindi lamang nangangahulugan na si George Han ay nangako kay Xia Ran, na ito ay kasing simple ng pagprotekta sa kanyang kapatid. Higit sa lahat, habang nasa daan, mas alam ng panggalan na si Xia Wei ang negel iligtas buhay na dayami ni George Han. Kung anumang aksidente ang nangyari sa kanya,
Ito ay isang napakalaking suntok kay George Han. Alam niya ito, kaya natural na alam niya kung ano ang gagawin kung kailan. Sa makatuwid, sa sandaling magsimula ang labanan, kinuha niya ang matandang lalaki, si Xia Wei. At Xiao Chunhua, tatlong tao na may kaunting kakayahan sa pakikipaglaban, at mabilis na nakatakas mula sa lupa. Matapos silang may hatid sa ligtas na lugar, mabilis siyang tumalikod at pinuntahan si Amelia Su. Sa kabutihang palad, ang lahat ay nasa oras. Gayunpaman, matapos siyang ipadala para sumama kay Neng Yu at sa iba pa, isang napakasamang balita ang dumating kaagad. Hindi lumabas si Han Nain. Dahil ang hukbo ng kaaway ay talagang napakalaki at walang mata para sa mga espada at baril, pinapanatili ni Neng Yu si Xiu na yakapin siya at nagtatago sa gitna ng koponan upang maprotektahan ang kaligtasan ni Han Nain sa pinakamaraming posible. Nang sumiklab ang pagkubkob, natural na nanguna ang nangungunang tropa ni Neng Yu sa pagmamadali. Gayunpaman, sa mabilis na pagdagsa ng mga tropa ng kaaway, ang buong koponan ay naputol ng magkasama. Ang poetry at Han Nain, na nasa core ng koponan, ay hindi malayo sa tagumpay ng paglusob. Ngunit sa huli, para sa kaligtasan, maaari lamang hawakan ni Xiu si Han Nain at muling itago sa gitna ng mga hindi napatay na tropa upang protektahan ang kanyang kaligtasan. Orihinal na binalak ni Neng Yu na umatras muna, at pagkatapos ay muling ayusin ang pagpatay ay babalik. Gayunpaman, dito ko nakilala si Amelia Su at mga panggalan na nakalusot din. Sa orihinal, determinado si Neng Yu na tumalikod at iligtas kasama si Amelia Su, ngunit tumanggi si Amelia Su. Una, malinaw na hindi nasaktan si Neng Yu at ang iba pa sa madugong labanan, at ilang dosenang tao lamang ang nakalusot, kaya hindi na makabuluhan na patayin silang muli. Pangalawa, dahil ang mga panggalan ay malayang makakalabas at makaalis sa lupa, natural silang maliligtas mas maginhawa at mabilis din ang mga tao, at maraming tao ang makakahadlang. Malapit na tayo. Sa unahan, ang panggalan na namamahala sa pagbubukas ng daan ay nagpaalala kay Amelia Su sa tamang panahon at ibinalik ito sa realidad. Amelia Su. Tumanggo siya pero hindi niya napigil ang magsalita dahil kinakabahan siya. Isa lang ang chance natin. Dapat mong sakupin ito. Pagmamadali ko, maghahanap ka agad ng mga tao. Sa loob ng 10 segundo, kailangan nating mabilis na lumikas. Ito ay nagiging lubhang mahirap. Tumanggo ulit si Amelia Su. Sige, 3, 2, 1, lumabas ka. Bilang ang bumagsak ang mga salita, biglang sumabog ang lupa, at 2 itim na anino ang lumabas sa lupa sa isang iglap. Halatang hindi ito inaasahan ng mga tao sa paligid, at halatang nabigla. Sa ilalim ng kaguluhan, 2 itim na anino ang sumugod patungo sa gitna ng Mysterious Man Alliance team. Kinagat ng malaking isda ang kawit. Sa gilid, ang nakamamanghang kagandahan ay tumingin sa eksenang ito at nginisyon. Kabanata 3640. Nang makitang si Amelia Su ay talagang pumunta at bumalik, si Zuyanshu ay natigilan sa oras na ito. Hindi niya talaga alam kung bakit talaga bumalik si Amelia Su, lalo pa kung bakit sigurado ang espesyal na sugol ni Shenlong na babalik ito. Ang subordinate na ito ay ignorante, mangyaring hilingin sa espesyal na sugol ng Shenlong na payuhan kung bakit. Tingnan mo ang direksyon na pinupuntahan ni Amelia Su, at pagkatapos ay tingnan kung ano ang nasa direksyon na iyon. Siya nga pala, kuskusin mo ang iyong mga mata, huwag magmadaling magbigay ng sagot. Tumanggo si Zuyanshu nang marinig niya ang tunog, mabilis na tumingin sa paligid. Iyon ang pangunahing puwersa ng Mysterious Man Alliance, at bagaman mayroong hindi mabilang na mga casualty, ito pa rin ang pinakamalaking pangkat ng kaaway sa kasalukuyan. Higit pa rito, sa ilalim ng gayong kabiguan ng pagkubkob, ang tactical na literacy ng grupong iyon ng mga tao ay napakataas, at hanggang sa sandaling ito, sila ay nakasandal pa rin ng malapit at magkakaugnay. Sa orihinal, walang kakaiba tungkol dito, ngunit dahil mismo sa espesyal na sugo ng mga salita ni Shenlong na, huwag magmadali upang magbigay ng sagot, na direktang nagkatinginan si Zuyanshu. Bigla naman siyang sumimangot. Bigla. May bata sa crowd. Pupunta ba si Amelia Su para sa batang iyon? Nagulat si Zuyanshu. Hindi ka tanga.
Ang nakamamanghang dilag ay mahinang umungol, iyan ang anak ni na George Han at Amelia Su, ang pangalan niya ay Han Nain. Anak ni George Han. Nagulat si Zhu Yanshua. Ito ay isang bagay na hindi niya naisip. Gayunpaman, matapos itong pag-isipang mabuti, tila hindi na nakapagtataka na aalis at babalik si Amelia Su. Gago talaga siya. Kung wala na ang anak niya, malaking bagay na magkaroon ng isa pa, pero kung wala na siya, wala na talaga. Napabuntong hininga si Zhu Yanshua. Bagaman siya ang ating kaaway at target, mas mabuting tretuhin mo siya ng may kaunting paggalang, na dahil din sa isang ina. Ang nakamamanghang kagandahan ay uminom ng bahagyang hindi nasisiyahan. Biglang bumaba ang ulo ni Zhu Yanshua, oo. Sa kanyang katalinuhan, mas alam niya kaysa sa sinuman. Ang panganib ng pagbabalik at pagbabalik. Ngunit tulad ng nakikita mo, pinipili pa rin niyang harapin ang mga paghihirap. Ang dakilang kalikasan ng isang ina ay dapat purihin at igalang, hindi isang hamak na tulad mo. Ang magandang dilag ay nagbigay kay Zhu Yanshua ng masamang tingin, halatang galit na galit siya. Gusto talaga ni Zhu Yanshua na bigyan ang kanyang sarili ng malaking bibig sa mismong lugar, na may sinabing masama, ngunit may sinabi na ikinalungkot ng espesyal na sugo ng Shenlong. Hindi siya anak ni Ye Shijun, may background siya. Kung ang isang tulad niya ay nasaktan ng kanyang mga nakatataas, maraming mga landas ang natural na makikitid. Sige, alisin mo na yung mga dirty thoughts mo. Dahil kinagat ng isda ang kawit, oras na para isara ang lambat. This time, hindi ako papayag na magkamali, maririnig mo ba? Biglang lumipad ang napakagandang dilag, at direktang sumugod kay Amelia Su at sa iba pa. Nang si Zhu Yanshua narinig ang utos na hintayin ang kamatayan, natural na hindi siya maglakas loob na magpabea. At sa isang pagwagayway ng kanyang kamay, sinundan niya ang isang grupo ng kanyang mga nasasakupan. Doon, nahulog na si Amelia Su sa gitna ng Mysterious Manlig team. Nang makitang ang tula ay si Amelia Su, siya ay parehong masaya at balisa. Nanay, ang munting si Han Nain, noong siya ay dapat na walang muwang, ang masaksihan ito sa gayong impyerno ng Asura ay hindi isang bagay na kaya niyang tiisin bilang isang bata. Natatakot ba siya? Siyempre takot. Pero sabi niya natatakot siya. Hindi pa nagkaroon. Ang sobrang pagdurusa ay kapos-palad para sa kanya, ngunit mapalad din. Dahil ang mga pagsasanay na ito ay naging mas mature sa kanya kaysa sa mga batang kapareho niya ng edad, alam niyang sa panahong ito, ang kanyang mga magulang, maging ang mga kapatid na nagpoprotekta sa kanya ay nasa matinding panganib na. Ang pagkatakot, hindi lamang nakakapag-alis ng kanilang stress, ngunit nakakagambala din sa kanila mula sa kanilang sarili. Hawak si Han Nain, punong-puno ang mga mata ni Amelia Su. Kasiyahan at pagkabalisa. Gayunpaman, wala siyang oras na gumawa ng higit pa sa inaakala nito, dahil alam niyang huli na ang oras, kinuha niya si Shiyu at umalis. Nakahanda na ang mga pangolin, at hindi na kailangan pang magsalita ni Amelia Su para malaman na oras na para umalis. Gayunpaman, sa sandaling lumipat ang pangolin at sumisid sa lupa, ang orihinal na lupa ay biglang naging isang pool ng asul na tubig. Wow! May tunog ng tubig, at ang tatlong matanda at isang bata na dapat ay papasok sa lupa ay naglaro lang ng cutscene sa lupa. Sa sumunod na segundo, lumabas sila sa kabilang dulo ng puddle at tumayo sa kabilang bahagi ng puddle. Kung hindi lang silang apat ay nabasa ng tubig sa mga oras na ito, natatakot akong may maramdaman ng lupa. Tumalon na lang sila mula sa kaliwang bahagi patungo sa kanang bahagi ng pool na wala pang isang talampakan ang laki. Ang tatlong matanda ay nagulat sa lugar, at sa oras na ito, na sinamahan ng nagliliyab na asul na damit at ang bango, ang nakamamanghang kagandahan ay dahan-daang bumaba mula sa langit sa harapan nila. Kabanata 3641. Nang makita siya, agad na hinarang ng pangolin ang dalawang babae at si Han Nain sa likod niya. Bagamat niyakap ni Amelia Su si Han Nain, binitawan din niya ang isang kamay upang tipunin ang kanyang lakas. Ang paglilinang ng tula ay mas mababa, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi gaanong nakamamatay kaysa sa iba. Malinaw, ang cultivation base ng babaeng ito ay napakataas, at nakilala nila ang isang tunay na super expert. Talagang espesyal na kasanayan ang malayang makalakad sa lupa,
Ngunit sa tubig, hindi ka dapat lumangoy, hindi ba? Pagkalapag niya ay ngumiti si Ju at bahagyang tinitigan silang tatlo. Among them, may konting tawa din. Ang panggalan ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin at hindi nagsalita. Sa pamamagitan ng paraan, ayon sa sentido komun, batang babae, dapat mong takpan ang kanilang pag-urong. Muli siyang ngumiti at itinuon ang mga mata kay Shiyu. Si Shiyu ay parehong nagulat at nagalit, syempre maliwanag na magalit, ngunit ang sorpresa ay na siya ay may eksaktong. Ang planong ito, bagamat ang pakikipaglaban sa babaeng kaharap niya gamit ang kanyang lakas ay itlog lamang laban sa bato, ngunit sa anumang kaso, basta't kaya niyang bilhin ang kahit kaunting oras para kay Amelia Sue at sa iba pa, handa siyang kitilin ang kanyang sariling buhay, subukan. Ikaw lang, hindi ka pwedeng mag-delay kahit isang segundo. Wala ka bang maraming kasama sa likod mo? Tawagan mo sila para magsama-sama. Paano kung mabibili mo ang kaunting oras na iyon? Naniniwala ako sa taong ito kuya, natatakot ako na aabutin ng wala pang 3 segundo para maialis dito si Amelia Sue, kaya, kung ganoon nga, bakit hindi mo ito subukan? Anyway, kung ako, willing akong tumaya. Bahagyang ngumiti ang nakamamanghang dilag, at si Zhu Yanshua at ang iba pa na nasa likuran ay huminto rin sa likuran niya, na nagpapakita ng mapanukso at mapaglarong ngiti. Huwag kang padalos-dalos. Pulong ni Amelia Sue, nag-aalala na si Shiyo. Ay walang karanasan sa lipunan at nahulog sa bitag ng iba. Malinaw, dahil ang kabilang partido ay naglalakas loob na hayagang kutsain at ipaliwanag ito, siya ay natural na ganap na handa o kumpiyansa. Dahil lamang siya ay kinukutsa at padalos-dalos na inaatake, hindi maiiwasang mag-udyok siya sa isang mabigat na presyo. Ngunit halatang minaliit ni Amelia Sue ang walang takot na espiritu ni Shiyu, at minaliit pa ang determinasyon ni Shiyu na hilingin na maging ligtas sina Amelia Sue at Han Nain. Lumaban ka, natatakot ako na hindi ka magtatagumpay. Marahan na sumangot si Shiyu, at sa sumunod na segundo, itinaas ng buong tao ang kanyang espada at umungal, mga kapatid sa palasyo ng Baguio, labanan mo sila sa akin. Patayin. Lahat sila ay magkakapatid, kaya natural na tumugon ang mga alagad ng palasyo ng Baguio. Kasabay ng tugon ng mga alagad ng palasyo ng Baguio, sumunod din ang iba pang kapatid ng Mysterious Man Alliance. Hinihila. Isang buhok at gumagalaw ang buong katawan, na sinamahan ng singil ng tula, daan-daang tao ang tumugon, at ang buong koponan ay direktang sisingilan patungo sa nakamamanghang kagandahan. Nang makita ito, agad na gustong batiin ni Zhu Yanshua ang kanyang mga nasasakupan upang gumawa ng isang bagay, ngunit nakita niyang bahagyang umiling ang Ju sa kanyang harapan, na senyales na huwag silang makialam. Sa sumunod na segundo, bigla siyang bumagsak ng isang koko sa hangin, at isang itim na gas ang namuo sa kanyang palad, tinitingnan ng grupo ng mga mahiwagang disipulo na sumugod, at nanunuya ng masama. Sa pagitan ng mga bakhan, ang itim na hangin sa palad ay direktang itinapon palabas. Mag-ingat ka. Nakita ni Amelia Sue na mali ang sitwasyon, at nagmamadaling gustong itigil ito, ngunit halatang huli na ang lahat sa oras na ito. Sa isang iglap, ang itim na hangin ay sumugod sa lahat ng sumugod. Halos sabay-sabay, sa sandaling makipag-ugnayan sila, tanging ang patuloy na hiyawan ng kanilang narinig mula sa sarili nilang pulutong. Ang itim na hangin na iyon ay parang itim na usok lang iyon sa hangin, ngunit sa katunayan, sa sandaling maabot nila ang mga bagay na ito, agad silang naging hindi mabilang na mga itim na surot na kasing laki ng hinlalaki. Ang pagkakatawang tao ng mga asosasyong anti-Buddha ng insekto ay nahulog sa katawan ng mga tao sa 1, 2, 4, at 8. Sa huli, sa loob lamang ng ilang segundo, sila ay naging isang siksik na masa, na binalot ang lahat ng direkta. Pagkatapos nito, sa mga hiyawan, ang taong binalot ng mga insekto ay ganap na naglaho, at ang mga insekto lamang ang gumapang sa lupa saglit at pagkatapos ay naging itim na gas. Isang tao ang ganito, lahat ng tao ay ganito. Kahit na maraming tao ang mabilis na lumaban, hanggat may bakas ng itim na enerhiya sa kanilang mga katawan, ang kanilang mga pagtatapos ay magiging eksaktong pareho. Nang makakita ng ganoong eksena, lahat ng naruroon, ito man ay ang Mysterious Man Alliance o ang elite, lahat ay nakatingin sa sandaling ito, natulala sa kinatatayuan.
Kabanata 3642. Ito ba ang kapangyarihan ng espesyal na sugo ng Shenlong? Ito ba ang lakas ng espesyal na sugo ng Shenlong? Tila kailangan lang niyang kumilos ng kaunti, at maaari siyang sumabog sa walang katapusang kapangyarihan, at maaari niyang sirain ang buong mundo sa isang kamay. Horror, kakaibang nakakatakot, malupit hanggang sa halos malagutan ng hininga. Mag-ingat ka. Nagmamadaling pumunta si Shiyu sa harapan, at kung tutuusin, isa siya sa mga paboritong apprentice ni Nang Yu, at halatang mas mataas ang kanyang cultivation kaysa sa ibang mga apprentice. Mabilis siyang tumugon at mas lumakas pa ang kanyang enerhiya. Dagdag pa rito, sa tulong ni Amelia Su, nagmamadali siyang sinuportahan. Pagkatapos maglagay ng isang energy shield, halos hindi niya natakasan ang nakakatakot na hakbang na ito. Ngunit gayunpaman, nang lingunin niya ang taong naniningil sa kanyang likuran, tuluyan na itong naglaho, at hindi niya maiwasang matigilan at puno ng gulat at lungkot. Dahil, malinaw naman, ito ay ang kanyang impulse na humantong sa pagkawala ng kanyang mga nakababatang kapatid na babae at ilang kapatid na lalaki ng mysterious manalayan sa mundong ito. Siya ay galit at malungkot, at ang kanyang buong molars likod flocked. Ano pa ang ginagawa mo, Terra? Ang mapilit na sigaw ng Pangolin. Nang ilunsad ni Shiyu ang pag-atake, talagang handa siyang tumakas. Sa oras na ito, talagang nakakagawa siya ng isang malaking hakbang, at handa na ang lahat. Sa sandaling hinawakan niya si Amelia Su sa kanyang kamay, mabilis niyang winalis ang mga tula, at dumiretso sa lupa. Ang kanyang bilis ay napakabilis, at sa kanyang paghahanda, siya ay pumasok sa lupa halos sa isang kisap mata at tuluyang nawala sa harap ng lahat. Agad na nabalisa si Zuyanshua, ngunit wala siyang ibang pagpipilian kundi ang mabalisa kapag siya ay pumasok sa lupa. Ito ay isang nakamamanghang kagandahan, na hindi natarante sa lahat. Iginalaw niya ang kanyang mga kamay, at pagkatapos ay lumipad ang kanyang katawan na parang diwata. Pagkatapos noon, ilang mga bilog ng tubig sa kanyang mga kamay ang pumaligid sa kanyang katawan. Ang bilog ng tubig ay bumuo ng isang kakaibang track sa harap sa kanya at lumipat. Sa susunod na segundo, sa kanyang magaan na gripo, ang bilog ng tubig ay kumalat mula sa lahat ng direksyon at mabilis na hamampas sa lupa. Wow wow wow! Sunod-sunod na pumasok ang nakapalibot na lupa, mga bilog ng tubig. Sa ilalim ng lupa, sa wakas ay hindi napigilan ng apat na grupo ang hindi makahinga ng maluwag. Nangangahulugan ng pagpasok sa lupa na sila ay karaniwang ligtas, at ang kanilang kaisipan sa wakas ay lumuwag ng husto mula sa mahigpit na tali. Kahit na ang tula ay medyo walang ingat, binili nito ang Pangolin ng maraming oras pagkatapos ng lahat, at matagumpay na naakit ang atensyon ng nakamamanghang kagandahan. Kung hindi man, kung gusto niyang tumakas ng direkta sa ilalim ng kanyang ilong, naniniwala ang Pangolin na malamang na hindi niya ito magagawa ng mag-isa. Sa pag-iisip nito, nakatingin kay Shiyu na nanlulumo at labis na nanghihinayang, komportableng sinabi ng Pangolin, huwag kang masyadong malungkot, hindi sila nagsakripisyo ng walang kabuluhan, at least nadala nila tayo ng kaligtasan. Shiyu ay malungkot pa rin, pagkatapos ng lahat, hindi niya naisip ang tungkol dito. Magiging sanhi ka ng napakaraming tao na mapapawi sa isang iglap. Gayunpaman, ang mga salita ng Pangolin ay nagbigay sa kanya ng labis na kaliwan, hindi bababa sa hindi ito magpaparamdam sa kanya ng labis na pagkakasala. Marahan ding tinapik ni Amelia Su ang kanyang balikat at tumanggo sa kanya. Ang tula ay ganap na nagpatatag ng kalooban. Handa na ang lahat, bibilisan ko na. Agad na sumigaw ang Pangolin, at sa sumunod na segundo, biglang sumabog ang kanyang katawan, at ang bilis din ng tatlong tao. Ang lupa ang teritoryo nito, at sa kapaligirang ito ay parang isang pato sa tubig. Sa bilis ng mga Pangolin, agad ding napagtanto ni na Amelia Su at Shiyu kung ano ang bilis at hilig. Pero, ang sitwasyong ito ay tumagal ng halos wala pang 3 segundo, at biglang, ang mga mata ay biglang nagningning, at ang mga taong halos matusok sa madilim na espasyong ito ay hindi maimulat ang kanilang mga mata. Parang may malaking bagay sa harap mo nakahiga sa kalsada. Sa oras na ito, gusto nilang magpreno, ngunit huli na. Hawakan mo ako, nagmamadaling sigaw ng Pangolin.
Ang tanging magagawa niya ngayon ay itutok ang hedgehog sa balakid at subukan ang kanyang makakaya upang protektahan ang kaligtasan ng lahat. Wow! Kasama ang mga pangolin at iba pa, nabangga nila ito. Isang malakas na kalabog ang sumunod. Gayunpaman, walang dagandong gaya ng inaasahan. Sa kabaligtaran, ito ay isang kakaiba, napakalaking tunog ng tubig. Ang 4 na taong Antay-Buddha ay nahulog mula sa taas na 100 metro, o nahulog sa isang pool sa bilis na 100 metro, o sumugod sa isang pool, nagdulot ng hindi mabilang na mga alon at isang napakalaking tunog ng tubig. Ang maliwanag na puting bagay na iyon ay umaagos din. Pagkatapos ng bahagyang ripple, biglang nawala ang liwanag at nawala sa lupa ilang metro ang lalim. Wow! May isa pang tunog ng tubig, at isang grupo ng 4 ang biglang sumugod. Kabanata 3643. Bang! Habang ang 4 ay nagmamadaling lumabas, at pagkatapos ay nagpakita ng isang parabolic na pagbagsak, sa pagkakataong ito, ang haka-haka na putok ay ang tanging tunog na dumating sa likod. 3 sa 4 na nasa hustong gulang ay biglang nahulog sa sakit, ngunit si Han Nayan, na niyakap ng mahigpit, ay nakaramdam lamang ng pagkahilo. Gayunpaman, ang 3 matanda ay walang oras upang alagaan ang sakit sa kanilang mga katawan, at iminulat ang kanilang mga mata upang tumingin sa paligid ng nagmamadali, ngunit ang kapaligiran sa paligid ay higit na natakot at nabigla kaysa sa sakit. Asul na langit, berdeng damo, puting ulap. Pati na rin ang hindi mabilang na uri ng mga labi, mga bangkay, at maging ang dugo na bumuo ng hindi mabilang na maliliit na sapa. Sila, bumalik sa kung saan sila tumigil. Sa hindi kalayuan sa kanila, may isang bilog na tubig na bumubulusok sa langit. Ang mapapatunayan nila ay ngayon lang, pagkatapos nilang matamaan ang napakaliwanag na bagay, nagmadali silang lumabas. Nang muli, at pagkatapos ay tumama ng malakas sa lupa. Halos kapareho ng orihinal. Ang mga water circle Antay-Buddha na ito ay maaaring baguhin ang lupain at espasyo sa kalooban, at sa sandaling pumasok ka, ganap kang makokontrol nito. Gayunpaman, ang pinaka-nakakatakot na pakiramdam ni Amelia Su ay hindi ito, ngunit Deha Vu. Sa pag-iisip nito, bigla siyang napatingin sa napakagandang dilag na nakasuot ng belo. Bagamat nakaharang ang belo sa halos lahat ng kanyang mukha, nakikita lamang niya ang kanyang magagandang mata, ngunit sa mga mata na ito lamang, tila mas naramdaman ni Amelia Su na tama ang kanyang pakiramdam. Hahaha, takbo, takbo, takbo. Nang makita si Amelia Su at ang kanyang grupo ng 4 na umaalis at bumalik, si Zhu Yanshua, na labis na nag-aalala pa rin, ay hindi lamang naaliw sa oras na ito, ngunit natawa rin siya. Ibig sabihin niya, siya ay lubos na kumbinsido sa kakayahan ni Elder Shenlong, kahit na ang mga taong ito ay bumagsak sa lupa at tumakbo ng napakalayo, maaari talaga nilang bawiin sila ng direkta. Ang ganitong uri ng kasanayan ay hindi kapani-paniwala. Ang 4 na lalaki na ito ay mukhang mga langgam sa kanyang mga kamay, ngunit sila ay naglalaro lamang at nagmamanipula sa kanilang kalooban. Gusto mo bang tulungan kitang magmakaawa sa aming espesyal na sugo ng Shenlong na bigyan ka ng isa pang pagkakataon at hayaan kang makatakas muli? Ngumisi si Zhu Yanshua. Pagkababa pa lang ng boses ay hindi na napigilan ng mga tao sa paligid niya na matawa. Natatakot ako na pagkatapos tumakbo ng ilang beses, ang ilang mga manok ay malunod ng buhay. Haha, kahit hindi ka malunod, natatakot akong mamatay sila dahil sa paglala ng typhoid. Nagtawanan din ang isang grupo ng mga lalaki. Lalo na ang pagtingin sa 4 na tao na pabalik-balik sa tubig 2 beses, halos. Parang manok na nakadapa, mas nakakatuwa pa sa sarili. Shenlong Special Envoy. Bahagyang napangiti si Amelia Su, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon sa nakamamanghang kagandahan. Parang may natuklasan na si Amelia Su. Naramdaman din ng nakamamanghang kagandahan ang titig ni Amelia Su, tinitigan din niya ng bahagya si Amelia Su, at tila walang gustong magpatalo sa isa't isa nang magtama ang kanilang mga mata. Ngunit matapos ang ganitong uri ng pagtitig ay tumagal ng humigit kumulang 5 o 6 na segundo, may isang instant na pag-iwas at pag-atras sa mga mata ng nakamamanghang kagandahan. Bagamat hindi madaling makita, nakita ito ni Amelia Su sa kanyang mga mata at may malinaw na sagot sa kanyang puso. Sa pag-iisip nito,
Mapait na ngumiti si Amelia Sue, mula sa simula hanggang sa kasalukuyan, hindi kita kailanman pinagdudahan, at kahit minsan ay nakonsensya ako na ako ang humila sa iyo pababa. Pero salamat sa pagbibigay mo sa akin. Isang tunay na sagot. At least nawala ang kasalanan ko sa sandaling ito. Natatakot ako na si Amelia Sue ay talagang nilalamig at nalilito. Maaari bang may magsabi sa akin kung ano ang sinasabi niya? Ano? Malamig na sabi ni Zuyanshua. Hindi sumagot si Amelia Sue, tinitigan lang niya ng bahagya ang nakamamanghang dilag. Alam mo naman ang sinabi ko, di ba? Sumang-ayon ang nakamamanghang kagandahan, binawi niya ang kanyang mga mata, dapat ay lumaban siya ng may galit. Ngunit alam niya, sa harap ng isang matalinong babae tulad ni Amelia Sue, ang mga mapagmataas na aksyon na ito ay magpapasigurado lamang sa kanyang mga iniisip. Ngumiti lang siya, Amelia Sue, masyado kang nagsasalita. Sa susunod na segundo, dahan-dahan niyang itinaas muli ang kanyang kamay, muling natipon ang itim na enerhiya sa kanyang kamay, at ang kanyang mga mata ay napuno ng malamig at mahinahong layuning pagpatay. Kabanata 3644. Ang panganib, hindi bababasa, habang sila ay nabubuhay. Ano, gusto mo bang pumatay ng tao? Malamig na sabi ni Amelia Sue, para hindi madaig. Malamig na ngumiti ang napakagandang dilag at hindi na sumagot, biglang pamitik ang itim na chi sa kanyang kamay, at sa sumunod na segundo, sumugod ang itim na chi sa kanya. Nahaharap sa gayong mabangis na galaw, sina Pangolin at Shiyu ay hindi nang ahas na maging pabaya, nagmamadaling pinakilos ang tunay na enerhiya ng buong katawan, at direkta silang lumaban sa pagitan ng pagbelang ng kanilang mga kamay. Gayunpaman, ang ikinagulat nilang dalawa ay nang tumama sa kanila ang itim na enerhiya, hindi ito direktang tumama sa kanilang inakala. Ito ay hindi para atakehin sila, dahil malinaw na sa ganoong static na distansya, pabayaan ng master sa kabilang panig, kahit na ang isang napaka-ordinaryong cultivator ay talagang imposibleng matalo. Ang katotohanan ay tila sila ang target, ngunit sa katunayan ito ay nasa likod niya at ng iba pa. Ang kanyang kontrol sa distansya at ang pangkalahatang kontrol ng magic power ay halos nasa larangan ng pagbabago. Kahanga-hanga. Halos kasabay nito, nang sumalakay ang itim na chi, ang mga disipulo ng Mysterious Manalayan sa likod nila ay walang oras para lubusang labanan o iwasan sila. Halos kapareho ng naunang tao, kapag nahawakan ng itim na chi, ang buong katawan ay matatakpan agad ng mga itim na salagubang, at sa isang iglap, ang katawan ay mauuwi sa wala. Ngunit hindi tulad ng dati, sa pagkakataong ito, ang mga nakagat ay hindi ganap na naglalaho, ngunit naiwan na may puting buto. Ang mga buhay na disipulo ng Mysterious Man Alliance, kabilang ang mga Pangolin at iba pa, ay lahat ay nagulat at nagalit nang makita nila ito. Hindi na sila makapaghintay na alisan ng balat ang kanyang balat at lansagin ang kanyang mga buto, na ipaghihiganti ang dugo at puot ng mga namatay na kapatid. Gayunpaman, sa ilalim ng galit, tila ang Pangolin isang bagay na hindi karaniwan. Hindi na siya dapat maging ganoon kalakas. Pamulong si Pangolin kina Amelia Sue at Shiyu. Biglang tumango si Shiyu, siya ay hindi isang immortal. Kapag ang kanyang mana ay laging nauubos, halatang halata na siya ay nakikitungo sa amin at tumatakas, at pinapatay niya kami. Sobrang nakakapagod. Ang pahayag na ito ng dalawa ay halatang pinaka-naaayon sa aktwal na sitwasyon. Ang sulok ng bibig ng Pangolin ay lumulutang sa isang hindi mahahalata na pagngisi, ang gayong makapangyarihan at baluktot na pamamaraan ng pagpatay ay tila may malaking epekto sa kanya. Bagamat tila tayo ay nasa estado ng kamatayan, maaaring wala tayong pagkakataong mabuhay. Meron ka bang solusyon? Tanong ni Shiyu. Magsasalita na sana ang Pangolin, ngunit sa sandaling ito, dahan-daang ibinuka ng nakamamanghang dilag ang kanyang bibig at ngumiti, bakit? Ano ang ibinubulong mo? Ito ay dahil sa tingin ko ay talagang pagod na ako, at nagsisimula akong pumasok sa isang panahon ng pagpapahinga, kaya, iniisip mo ba kung paano masira ang tandang pananong? Gulat na gulat ang dalawa, at hindi nila inaasahan na matutupad ang kanilang mga plano bago pa man sila magsimula. Nagsalita sila sa napakababang boses, at ibinaba pa ang kanilang mga ulo sa kalahati upang pigilan ang kanilang mga labi na mabasa,
ngunit ang hindi nila inaasahan ay kahit na sila ay maingat, sila ay nagplano pa rin na ibunyag. Nang makitang hindi nagsasalita ang dalawa, ngunit kinumpirma ng kanilang mga mata ang lahat, ngumiti ang nakamamanghang dilag, at pagkatapos, sa isang paggalaw ng kanyang kamay, isang itim na gas ang bumaril muli. Nagkaroon muli ng mga hiyawan, at ilang mga disipulo ng Mysterious Man Alliance ang inatake kaagad. Ang mga itim na uod ay natakpan ng kanilang mga katawan sa isang iglap, at makalipas ang ilang segundo, isang buhay na tao ang direktang nawala sa lugar, tanging ang mga itim na uod lamang ang damapo at ang itim na gas ay nawala. Sa pagkakataong ito, halos pareho na ito sa unang pagkakataon. Ang taong na-recruit ay walang natira. Malamig na ngumiti ang napakagandang dilag, paano na? Mahina pa ba ako? Masyado pa ba akong nauubos? O, akala mo ako? Pinipilit ka lang mag-perform. Ano ang gusto mong patunayan? Hindi ako natatakot na sabihin sa iyo, sa katunayan, ang pagpatay sa mga tao gamit ang Black Wind Palm ay maglalaho lamang ng mga tao nang hindi umaalis kahit kaunti. Kung gusto kong panatilihing panay ang isang bagay, mas ubusin pa nito ang tunay kong lakas. Ang dahilan kung bakit ko ginawa ito ay dahil bigla kong naramdaman na ang pagpapalm sa isang tao na mawala ay hindi sapat na pagkabigla at kasiyahan, hindi ba mas makabuluhan ang mag-iwan ng ilang mga buto? Nang matapos siyang magsalita, malamig niyang tiningnan si Amelia Sue, at ang hangin sa paligid ni Fang Buddha ay ganap na napako sa sandaling ito. Diretsyong pinigilan ni Amelia Sue ang panggalan at Shio na gustong magsalita. Alam niya na darating siya para sa kanya, kaya itinaas niya ang kanyang mga kilay at tiningnan ang nakamamanghang kagandahan, ano ang gusto mong gawin? Napakatalino mo. Hindi mo na kailangan na ipaalala ko sa iyo. Malamig na ngumiti ang nakamamanghang dilag, at sa sumunod na segundo, na may galaw sa kanyang kamay, isang punyal ang lumipad kay Amelia Sue, gusto kong putulin mo ang iyong dila. Kabanata 3645. Dila. Nang marinig ito, halos hindi na hinintay ang reaksyon ni Amelia Sue, huminto na ang panggalan at Shio. Mabilis na tumalikod si Shio at sinubukang hawakan ang punyal, pinipigilan si Amelia Sue na gumawa ng anumang pinsala sa kanyang sarili, ngunit sa sandaling mahawakan ng kanyang kamay ang hawakan ng punyal, isang itim na ilaw ang kumislap mula sa hawakan, at ang buong katawan ni Shio, agad na natulala ang katawan. Tumalbog ng ilang metro. Nang makitang hindi niya magawa, nagmamadaling bumaril ang panggalan, ngunit halos hindi ito makilala kay Shio. Sa ilalim ng itim na liwanag, lumipad siya palabas at bumagsak ng malakas sa lupa. Ang nakamamanghang kagandahan ay walang ekspresyon sa kanyang mukha, tumingin lamang kay Amelia Sue nang walang pakialam. Walang kahit na katiting na takot si Amelia Sue, bahagyang ngumiti, at inabot ang kamay para kunin ang punyal, ngunit parang pinupulot ang pinakakaraniwang bagay, at madali itong hinawakan sa kanyang kamay nang walang anumang pagtutol. Sumulyap sa dagger, ngumiti siya ng mahina, ano? Natatakot ka bang sabihin ko sa'yo ang tungkol sa'yo? Gusto mong putulin ko ang dila ko? Ano bang kinakatakutan ko sa sinasabi mo? Ayaw ko lang marinig ka. Yung boses, naiintindihan mo. Malamig na sabi ng napakagandang dilag. Sa sandaling bumagsak ang mga salita, tiyak na hindi pa kakawala ni Zhu Yanxua ang ganoong pagkakataon upang ipakita ang kanyang prestihiyo at purihin ang kanyang mga nakatataas, at umungal sa lugar, nagsalita ang espesyal na sugo ng Shenlong, paano ka mangangahas na hindi sumunod? Putulin, bigyan mo agad ako putulin, kung hindi, gusto kong gumanda ka. Sister Amelia Sue, huwag naman sana, kung may gustong manakit sa iyo, tapakan mo muna ang bangkay ng Shio ko. Diretsyong bumangon si Shio mula sa lupa, na may matatag na kalooban at mga kamay. Gamit ang mahabang espada, handang lumaban at magsakripisyo anumang oras. Pag-usapan natin ito mula sa aking bangkay. Hindi natakot ang panggalan. Napangiti ng masama ang napakagandang dilag at muling ginalaw ang kamay. Ang itim na hangin ay dumaan sa tatlo sa kanila, na sinabayan ng mga hiyawan, at ilang mga disipulo ng Mysterious Man Alliance ang naiwan na may lamang puting buto sa hiyawan. Nang malapit na siyang magsimulang muli, ang mga mata ni Amelia Sue ay matatag sa sandaling ito, at maluwag niyang sinabi, tama na. Hindi ba pwedeng putulin mo na lang ang dila mo, puputulan ko na.
Sa karagdagan, kahit hindi ako makapagsalita, ako pa rin kung mayroon kang mga kamay, maaari ko itong isulat para mabasa ng iba, o ibibigay ko rin ito sa iyo. Ang bahagyang nagulat ang nakamamanghang kagandahan, halatang hindi inaasahan na sasabihin ni Amelia Sue ang ganoong bagay, ngunit sa halip ay bahagyang ngumiti, gusto mo ba? Buy one get one free, ito ang sarili mong choice, pwede kang maging masaya. Tumigil sa pagsasalita si Amelia Sue, hinawakan ang punyal sa kanyang backhand, at agad na nagsimula. Nagmamadaling niyakap ni Shiyu ang mga braso ni Amelia Sue gamit ang dalawang kamay, at nagmamadaling sinabi, Sister Amelia Sue, anong ginagawa mo? Umiling si Amelia Sue at sinenyasan si Shiyu na bumitaw, ang taong ito ay may napakataas na antas ng paglilinang, at malayo ka sa kanya. Mga kalaban, kung hindi ako pumayag sa kanila, hindi siya titigil, at papatayin lang natin ang mga tao sa kanyang mga kamay. Kung gayon mas gugustuhin naming mamatay kaysa hayaan kang magdusa ng ganito. Kinagat ni Shiyu ang kanyang mga ngipin, daan. Oo, ang malaking bagay ay kamatayan lang. Kung natatakot tayo, wala tayo rito. Sabi din ni Pangolin. Narinig ni Amelia Sue ang mga salita at bahagyang ngumiti, paano kapag namatay ka? Kaya mo bang labanan sila gamit ang aking kapangyarihan? Mahuhuli pa ba sila ng buhay? Ano ang punto? Sabi ni Amelia Sue. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, natahimik ang dalawa. Totoo nga ang sinabi ni Amelia Sue. Paano sila magiging buo kung nahulog sila sa kamay ng kalaban? So, simula nung dumating sa akin. Ang pagsasabi na ang parehong resulta ay pareho, hindi bababa sa paggawa nito sa iyong sarili ngayon, nag-iiwan ng ilang dignidad at nagel iligtas ng ilang hindi kinakailangang mga casualty. Panipi. 3,000 ang mga ngailangan ng iyong tulong sa hinaharap. Ngumiti si Amelia Sue. Pero, ang higit na kailangan ni George Han ay ikaw. Sinabi ni Pangolin, hindi pa kita masyadong nakikita noon, ngunit sa daan, marami na kaming naranasan at narinig namin ni George Han, alam mo ba? Tinanggihan niya ang hindi kilalang bilang ng mga babae, sina Suyan, Xia Wei, at maging ang munting prinsesa na si Qilin, na palaging magiging ikaw sa kanyang puso. Panipi. Para sa kanya, kung wala tayo, ang kulang na lang ay ang mga braso ng katawan, pero kung wala ka, ibig sabihin gumuho ang mundo niya. Kapag ang nalaglag ang mga salita, biglang tumayo ang Pangolin at sumigaw ng galit, may gumamit ng buhay at kamatayan natin para yusagan si Amelia Sue, kaya hayaan mo akong magtanong sa iyo. Panipi. Kayo, Panipi, natatakot ka ba sa kamatayan? Panipi. Kabanata 3646. Bumagsak ang boses, payapa ang eksena. Ang lahat ng mga elite ng anti-Buddha ay naghihintay para sa isang magandang palabas sa oras na ito. Ngunit ito ay tiyak na mapapahamak na ang ganitong uri ng paghihintay ay hindi magtatagal. Hindi takot. Dalawang simpleng salita lang iyon, ngunit walang sinasadyang sumigaw ng sabay-sabay. Parang kulog ang tunog. Ang daming taong pumipisil sa akin, pinipisil kita, ngunit tumayo ng matatag sa harapan ng hindi nawawala ang kaayusan, sa takot na ang taong mamamatay ngayong gabi ay ako. Kung gusto mong pumatay o pumutol, pakikinggan mo ang iyong karangalan, ang ginang ng pinuno ng alyansa, hindi mo kailangang takutin ng iba. Mas mabuting mabuhay kaysa mamatay. Tama, halika, labanan natin ang grupong ito ng mga bastard hanggang dulo. Ang mga talumpati ng bawat isa ay matunog at makapangyarihan, halatang lahat sila ay naglalagay ng kanilang buhay at kamatayan. Sa isang tabi, Amelia Sue, narinig mo ba? Matibay na tumayo ang Pangolin sa harap ni Amelia Sue, bahagyang tumalikod, at malamig na sinabi. Siyempre naririnig ito ni Amelia Sue, ngunit lalo na, mas gusto niyang mamatay ang lahat ng walang kabuluhan. Kaya lang, matatag ang ugali ng lahat, at hindi niya alam kung ano ang gagawin saglit. Nagtago si Fumi sa likod ng karamihan, tinitigan ang lahat ng nasa harap niya ng walang pakialam at mapait. Kung nakita niya si Amelia Sue sa ganoong kahirap na sitwasyon noon, tiyak na hindi niya malalaman kung ano ang kanyang pang-iinis. Pero for some reason, hindi siya makatawa ngayon, at kahit kailangan niyang tumawa, hindi si Amelia Sue ang pinagtatawanan niya, kundi ang sarili niya. Marahil, ito ay empatiya.
Lahat ay leading lady, pero ibang-iba ang sitwasyon. 10,000 tao ang sumuporta sa kanya, at kusa siyang namatay dahil lang sa ayaw niyang inaapi siya. Ang isa ay itinabi ng 10,000 tao at isang inabandonang babae. Hindi lamang walang respeto sa kanya ang kanyang mga nasasakupan, naging usap-usapan pa siya at pinagtatawanan ng libu-libong tao ng pribado. Sa madaling salita, nagpadala talaga si Ye Shijun ng maraming subordinate para abusuhin siya para abusuhin ang kanyang sarili, at ang ilan sa kanila ay dahil dito. Hehe, ito lang, hinuhusgahan na ang dalawa laban sa isa't isa. Anong kwalipikasyon ang mayroon siya kung ikukumpara kay Amelia Su at pagtawanan si Amelia Su? Ang mayroon siya sa sandaling ito ay puno ng inggit, at wala nang iba pa. Okay, dahil gusto ninyong mamatay, tutuperin ko kayong lahat. Sa malamig na boses, ang napakagandang dilag ay hindi nagpakita ng awa, at nang buksan niya ang kanyang mga kamay, ang itim na enerhiya ay pinalapot muli ang kanyang mga kamay. Halika, napakaswerte talaga ng Pangolin at malamig na sumigaw, hindi man lang natatakot. Bang bang bang. Ilang yabag ang tumunog, at ang mga alagad ng mahiwagang tao. Umakbang din si Alliance, nakatayo kasama ang mga Pangolin, na hamarang sa harapan ni Amelia Su. Kung may ibang buhay, handa tayong lumaban ng magkatabi. Oo, wala akong pinagsisisihan sa buhay na ito. Uminom. 12 ng mga tao ang sabay-sabay na uminom, bawat isa ay gumagamit ng kanilang sariling enerhiya, ang kanilang mga mata ay puno ng kamatayan. Matapos ang gayong pormasayon, bahagyang nagulat ang mga mata ng nakamamanghang dilag, at pagkatapos ay napalitan ng lamig. Sa biglaang paggalaw sa kanyang kamay, muling tumama ang itim na enerhiya. Bagamat ang kalahati ng pangkat ng 100 mga tao ay agad na nilamon ng itim na hangin, sa pagkakataong ito, ang mga disipulo na nagpaalam na sa mundong ito kahit na buto na lang ang natitira, ay hindi dumaing ng kalahating sakit mula sa simula hanggang sa wakas, at tahimik na lumaban, nawalan ng tahimik. Ginagamit nila ang kanilang ugali para ipakita na hinding-hindi sila susuko. Ang nakamamanghang dilag ay malamig na ngumiti, ngunit tulad ng pagkatawa niya ay tuluyan ng tumigas ang ngiti niya sa gilid ng bibig niya. Sinabayan ng tunog ng maayos na mga yapak, ilang mga disipulo ang lumakad ng walang takot, pinupuno ang mga posisyon ng mga kapatid na namatay sa itim na chi. Nagtaas ng kilay si Zhu Yanshua, talagang naguguluhan, talaga bang napakaraming tao sa mundong ito na hindi natatakot sa kamatayan? Tingnan mo kung mas dumarating ka, o mas marami akong papatayin. Matapos ang nakamamanghang dilag ay bahagyang nabigla, ang buong tao ay mas nagalit. Oo, hinahamon nila ang kanilang sarili at hindi pinapansin ang kanilang sarili. Nang bumagsak ang mga salita, may isa pang itim na gas sa pagitan ng kanyang mga kamay, at pagkatapos, maraming tao ang nahulog. Gayunpaman, halos kapareho ng dati, maraming tao ang automatikong pumalit. Patayin na naman. Halika ulit. Patayin na naman. Halika ulit. Kaya't nagkaroon ng lubhang kaunos-lunos at nakababahalang eksena sa field sa oras na ito. Kabanata 3647. Ang mga nakamamanghang dilag ay pumapatay ng iilan, at pagkatapos ay mabilis itong pinunan ng ilang disipulo. Ang bilis niyang pumatay, mas mabilis siyang makakabawi. Siya ay matatas at walang awa sa pagpatay, at ang muling pagdadagdag ng kabilang partido ay parang mabagal na pag-agos ng tubig, tuloy-tuloy at walang katapusan. Sa loob ng ilang sandali, ang mga taong nanunood ng labanan, maging ang mga elit na nasa kampo ng kaaway, ay idinilat ang kanilang mga mata. Oo, kahit na ang lahat ay may iba't ibang posisyon at natural na inaasahan ang pagkamatay ng kabilang partido, ngunit sa pagkakita ng ganoong paraan ng kamatayan, hindi nila maiwasang mabigla at sa parehong oras ay humanga. Not to mention them, they are a bunch of senior executives na dapat nasa syudad. Sa oras na ito, lahat sila ay nabighani sa isa't isa, nang walang sabi-sabi. Sinabi ni Zoya na kahit ang hininga ay tuluyang nakalimutan sa maikling panahon. Ang tinatawag na mga death squad na gumagastos ng maraming pera at gumugugol ng maraming enerhiya upang pumili mula sa hindi mabilang na mga elite na sundalo ay talagang walang iba pa, ngunit kung ano ang nakakatakot. Ay ang tinatawag na
crooked melons and cracked dates, ni George Han sa kanilang mga mata ay halos lahat sila. Napakawalang hanggan na patay na tao. Saan natagpuan ni George Han ang mga desperadong tao na ito, at anong uri ng nakakabaliw na pamamaraan ang ginamit nila para maging tapat sila sa buhay at kamatayan? Kakaiba, kakaiba. Ngunit sapat na rin na turuan ng sinumang pinuno ng isang nakakaganyak at malalim na aral. Sa ganitong mga elite, ano ang dapat ikatakot? Laking gulat din ng nakamamanghang dilag. Bagamat walang gumagalaw sa kanyang mukha, bakas sa kanyang mga mata ang takot at pagkagulat. Kahit na ang isang walang awa na makina ng pagpatay ay magiging malambot ang puso sa harap ng gayong hukbo na sunod-sunod na namatay. Ikaw, hindi ka ba talaga natatakot sa kamatayan? Ang nakamamanghang kagandahan ay biglang tumigil sa pag-atake at pagpatay, nakatingin sa mga taong nakatayo pa rin. Harap ni Amelia Sue sa oras na ito, gulat na tanong niya. Nagkatinginan ang Pangolin at ilang mahiwagang disipulo na magkakasunod na nakatayo at nanunuya sa isa't isa. Bagamat hindi sila nakaimik, halatang iyon ang pinakamakapangyarihang sagot sa tanong ng nakamamanghang dilag sa oras na ito. Bastards, mga bastos talaga kayo. Sa tingin niyo ba hindi kayo takot sa kamatayan? Natatakot ba akong pumatay? Ang nakamamanghang kagandahan ay malamig na uminom, at sa kanyang galit, isa pang itim na hangin ang dumaan sa kanyang mga kamay. Sa harap ng ganitong itim na hangin, may mga taong lumalaban, at may mga tao na walang tunay na kakayahan dahil ilang beses na silang nakaharang. Nagtawanan pa sila. Sa hindi kalayuan, halos madurog ang mga ngipin ni Ye Shijun. Sa harap ng grupo ng mga tao, ang mga buto ng tao ay nakasalansan na sa isang makapal na tumpok ng mga burol, hindi pa banggitin na kailangan nilang maranasan. Ito, maraming tao ang nakaramdam ng takot sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Ngunit ang mga taong ito ay nakangiti pa rin ng mahinahon sa sandaling ito. Baliw ba talaga ang mga sumusunod kay George Han? Hindi nagsalita si Fu Chun, at ang isang taong katulad niya na walang awa at hindi mapagkakatiwalaan ay natural na hindi maintindihan ang dahilan. Wow! Sa pagkakataong ito, maliban sa Pangolin at sa dalawa pang disipulong nabubuhay pa, lahat ng iba ay naging pulbo sa ilalim ng itim na hangin, at wala nang natira. Obviously, si Ju na bata ay nadagdagan ng lakas sa kanyang kamay, at si Heifeng ay naging mas mabangis din. Sa pagkakataong ito, nayanig ang moral ng mga tao na dapat nasa lungsod, at bumalik pa si Zuyanshu at ang iba pa sa pagngisi sa kanilang mga mukha. Haha, mga kapatid, huwag kayong matakot, huwag ninyong panuurin ang babaeng ito na biglang nagiging marahas, ngunit sa katunayan ay nagpapakita sa gilid na ang babaeng ito ay nagpapanik. Naiinip siya noong una. Kailangang kontrolin ng puso ang lakas, hindi niya kaya, haha. Malamig na tumawa si Pangolin, at ang isang pangungusap ay hindi lamang direktang nakawala sa mabangis na pag-atake ng nakamamanghang kagandahan, ngunit lubos ding nagpalakas ng kanyang sariling moral. Sa nakamamanghang at galit na mga mata ng nakamamanghang kagandahan, isa pang grupo ng mga tao na hindi natakot ang mga namatay na disipulo ay dahan-daang tumayo. Kayong lahat ay nararapat na mamatay. Galit na sigaw ng napakagandang dilag, diretsyong namuo ang mga kamay sa kanyang mga kamay. Bigla, isang malaking itim na bola ang baliw na nabuo sa kanyang mga kamay, mula sa kasalukuyang hitsura, makikita mo na ang malaking pinsala. Ngunit ang lahat ng mga tao sa unahan walang sinuman sa mga alagad ang nagpakita ng kahit katiting na takot, tahimik lamang silang naghintay. Biglang itinaas ng bata ni Ju ang itim na bola at akmang aatake, bigla siyang nagpanik dahil sa itsura ng isang tao. Huminto. Kabanata 3648. Sa ilalim ng lahat ng nagulat na mga mata, tumayo si Amelia Sue, at dahan-daang tumayo sa front row na may gitnang tula. Ngumiti siya, sinulyapan ang nakapalibot na mga disipulo ng Mysterious Man Alliance, at sinabing, lahat ay nasa iisang lugar, paano magkakaroon ng dahilan para mamatay ka at magmamasid ako mula sa likuran? Dahil magkasama tayo, dapat tayong magsama-sama at magsama-sama. Kamatayan, hindi ba? Magsasalita na sana si Pangolin ng nagmamadali, ngunit umiling si Amelia Sue sa kanya. Ang pag-iisip tungkol sa sinabi ni Amelia Sue ay medyo makatwiran, at ang ugali ni Amelia Sue ay napakatatag,
Ang mga pangolin ay hindi magandang magsalita ng anuman, kaya't maaari lamang silang tumango, okay, kung ganoon ang kaso, pagkatapos ay mabuhay at mamatay ng magkasama. Mabuhay ng magkasama, mamatay ng magkasama. Sabay-sabay na sigaw ng mga alagad. Bahagyang ngumiti si Amelia Sue, tumingin sa nakamamanghang kagandahan, at sinabing, panahon na para gawin mo ito. Gawin mo. Bahagyang nagulat ang nakakabighaning dilag, ginawa ba niya ito? Kung gusto niya, wag na wag kang biglang tumigil dahil sa itsura ni Amelia Sue. Wala siyang planong patayin si Amelia Sue. Si Amelia Sue ay hindi lamang isang mahalagang bargaining chip para makuha si George Han, ngunit isa ring nakamamatay na sandata upang patatagin si George Han, at higit sa lahat, siya ay talagang makasarili. Amelia Sue, sa tingin mo ba ay hindi ako maglalakas loob na patayin ka? Sumimangot ang napakagandang dilag at malungkot na sinabi. Bahagyang ngumiti si Amelia Sue, hinding-hindi ako nakikiusap na huwag mo akong patayin, kung hindi, hindi ako ang mauuna. Sana lang bilasan mo ng konti para makasakay na tayo. Ang kalsada, naiintindihan. Ikaw, ang nakamamanghang kagandahan ay malapit nang magsimula sa pagmamadali. Ngunit ang kamay ay itinaas sa pinakamataas na punto, ngunit huminto doon ng husto, hindi ba't papatayin ka na gawing masaya ang iyong kamatayan? Hindi mo sinasabi ang tungkol sa iyong mga pangarap. Hinding-hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Maliban si Amelia Sue ang makahuli ng patay. Oo, patayin mo ang iba para sa akin. Ang nakamamanghang kagandahan ay ganap na galit, at sa isang malaking alon ng kanyang kamay, inutusan niyang patayin ang lahat ng mga elit. Sa ilang sandali, nagkaroon ng tunog ng pagpatay, at sa ilalim ng anino ng mga espada at espada, hindi mabilang na mga disipulo ng Mysterious Man Alliance ang patuloy na bumagsak, damanak ang dugo sa lahat ng dako, at lumipad ang laman at dugo. Isang miserableng eksena. Ang mga pangolin ay hindi natakot. Sa pagharap sa rumaragasang hukbo ng kaaway, dumating sila upang harangin ang isa, at harangin ng dalawa ang isa pa, at ilang sandali lang ay napuno na sila ng dugo. Ang isang galaw ay 10,000, at ang Tianji Palace ay nasa huling mapagpasyang labanan sa ilalim ng pamumuno ni Du Yisheng. Siya ang pinakamahusay na napanatili na pangunahing puwersa sa buong hukbo. Ang panig ni Lu Yuan ay nakakalusot din. Bagaman may daan-daang mga ito, magkasama silang lumalaban sa buong taon at mga elit ng pamilyang Lo. Sinamantala ng isang grupo ng mga tao ang kaguluhang ito upang matagumpay na magtagumpay. Sa hindi inaasahang pagkakataon, hindi siya sinundan ni Lu Yuan. Sa halip, dinala niya ang higit sa 30 elit patungo kay Amelia Sue, sinusubukang iligtas si Amelia Sue. Ang ambisyong makapasok sa laban, may kamatayan pero hindi buhay. Ang mga disipulo ng Tianji Palace ay sumusunod sa utos at naniningil sa akin. Umungol si Du Yisheng, at kasama si Zhong Beihai, binuksan niya ang daan sa harap niya, pinatay ang lahat ng direksyon. Si Lu Yuan at ang iba pa ay parang mga espesyal na puwersa. Sila ay tahimik na sinasamantala ang pagbubukas at pagsasara ng Tianji Palace. Ang espada ng katahimikan ay palapit ng palapit kay Amelia Sue. Pumunta ka. Si Ye Shijun at ang iba pa. Siyempre, nangyari ito ng napakabilis, at dumiretso sila kay Lu Yuan at sa iba pa na may utos. Sa Bamboo House side, nang walang suporta ni Amelia Sue, si Ziking ay halatang walang kakayahan sa kanyang mga kamao at 4 na kamay, kasama ang kanyang kawalan ng karanasan. Ang mga puting damit ay puno ng dugo at alikabok, at ang kanyang magandang mahabang buhok ay napakagulo. Halata na malapit na siyang mawala. Nagpatuloy ang mga hiyawan, at isang figure ang nahulog sa tabi o malayo kay Amelia Sue. Amelia Sue. Mukhang nag-aalala at inis, at kinuha ang ilang mga elit gamit ang isang palad, nagmamadali siyang sumigaw sa pangolin, kakaladkarin ko ito dito, hahayaan mong kunin ng Tianji Palace ni Du Yisheng ang iba pang magkakapatid na lumagpas sa pagkubkob, hanggat kaya mo. Hindi, matigas na sabi ni Pangolin. Pangolin, naiintindihan mo na ako ang asawa ng pinuno ng alyansa. Ito ay isang utos. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyo para sa iyong sakripisyo para sa akin, ngunit hindi na kailangang hayaang mas maraming tao ang mamatay dito ng walang kabuluhan. Ang goal nila ay ako, ilayo sila.
Matapos mahulog, ibinigay ni Amelia Sue si Hanayan kay Shiyu, at pagkatapos ay pinagbabaril silang dalawa ng ilang metro ang layo gamit ang isang palad, at pagkatapos ay diretsyong pumasok sa pagkubkob ng kalaban. Nang makitang si Amelia Sue, na walang asawa, ay napapaligiran na ng hukbo, alam ng Pangolin na wala ng silbi ang pagpunta muli sa oras na ito, kaya't nagngangalit ang kanyang mga ngipin, hinayla ang tula, at sinigawan ng galit si Du Yisheng na sumasagot, bawiin. Sa oras na ito, si George Han. Kabanata 3649. Sa makulay na liwanag, ang kanyang katawan ay parang multo, lumulutang kasama ng liwanag. Sunod-sunod na nasira si Nagan, Kun at ang iba pang 7 gate. Bagamat ang proseso ay lubhang mapanganib, sa kabuuan, ito ay isang near miss. Kahit na sanay siya sa gossip questions, at ngayon ay may 2 bodyguard na siya, wala talaga sa kanya ang mga bagay na ito. Ang huling sekta na lang ang natitira. Bahagyang ngumiti si George Han, puno ng kumpiyansa ang mukha. Siyempre, alam niya na ang pintuan ng buhay ay tila ang pintuan ng buhay, ngunit ito ay dapat na ang pinakapinong at mapanganib sa mga 8 pinto. Gayunpaman, dumating sila, nasira sila, at walang saysay na umatras sa huling antas. Sa bahagyang ngiti, ginalaw niya ang kanyang kamay at lumipad ng hindi direktang patungo kay Shengmen. Puti ang paligid, at tanging itim na anino lang ang makikita sa di kalayuan. Ngunit kapag si George Han ay hindi nagpatitag pa ang sarili, bigla siyang inatake ng maliit na itim na anino. Habang papalapit ang distansya, palaki ng palaki ang sukat nito. Nang ilang milya na ito sa harap ni George Han, nagbago ito mula sa isang maliit na itim na tuldok na kasing laki ng hinlalaki hanggang sa isang higanteng halos sumasakop sa kalahati ng mundo, higanti. Pagkatapos nito, nagkalat ito sa paligid, tulad ng nagtataasang higanteng mga kuko na nakaunat, mabilis na binalot patungo kay George Han. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni George Han na ang mundo ay naging itim, at ang mga higanteng kuko ay tumubo ng maraming matutulis na ngipin, na pumipigil sa Buddha na lamunin ang kanyang sarili ng buhay. Di nagtagal, nang ang lahat ng kadiliman ay ganap na nabalot kay George Han, sila ay nagsimulang lumiit ng tuloy-tuloy. Sinusubukang durugan ng tuluyan si George Han. Malamig na ngumiti si George Han, Shengwan. Ang ibig sabihin ng Shengwan ay kamatayan. Maliliit na mga trick ng pag-ukit ng mga insekto. Kumpiyansa na umiling si George Han at saka diretsyong umupo. Lupa na nakapikit. Pagkatapos, ipinikit ni George Han ang kanyang mga mata, pumasok sa pagmumuni-muni, at walang ibang iniisip sa kanyang isipan, kaya't ang lahat ng mga multo ay walang iba kundi mga bula, at walang takot. Oo naman, pagkatapos naganap na mawala ng laman si George Han, ang yin at yang na 2 chi ay pinakawala ng 2 celestial arts, sa oras na ito siya ay nasa chismis, at ang chismis ay isa. Ang anumang pag-atake ay natural na katumbas sa kanya. Gayunpaman, ang pag-atake ay hindi dumating, ngunit sa oras na ito ay biglang naramdaman ni George Han ang isang maliwanag na ilaw sa kanyang harapan. Akala niya nasira na niya ang formation. Iminulat niya ang kanyang mga mata at tumingin sa paligid, nakita niya na ang harapan ay parang kakapasok lang, isang malawak na puti. Naglaho na ang mga itim na anino na kumakain ng mga tao na parang mga espada. Nang tatayo na si George Han, biglang may lumitaw na ilang imahe sa malawak na puti. Pagkatapos nito, ang mga imaheng ito ay naging mas malinaw at mas malinaw, hanggang sa isang eksena ng purgatorio sa lupa ay lumitaw sa harap ni George Han. Nasa Bamboo House. Tuldok panipik. Halos makilala ni George Han ang lugar sa larawan sa isang sulyap. Sa kabilang bahagi ng Kabong Kawayan, nagkalat ang mga bangkay kung saan-saan, ang Kabong Kawayan ay ganap na nawasak, at ang kahoy na kubo ay nasusunog din ng kahuli-hulihang sarili sa umaapoy na apoy. Sa labas, umagos ang dugo sa isang ilog. Ang buong mga disipulo ng Mysterious Man Alliance ay nahulog sa isang pool ng dugo at namatay sa isang trahedya na estado. At sa paligid ng kanilang mga bangkay, maraming mga sundalo na nakasuot ng costume na dapat ay nasa lungsod na naghahanap ng ikabubuhay, at gagawa sila ng kutsilyo kapag nakita nila ang namamatay. Sa gitna ng 2 bahay, na may isang pagsabog, nahulog si Ziqing mula sa langit at diretsyong bumagsak sa lupa.
Maliban sa dugong nagmumula sa nakabasag na bibig, hindi siya nakagawa ng anumang paggalaw. Sa tabi niya, maingat ding lumalapit sa kanya ang isang grupo ng mga salarin. Malayo pa, may laban pa rin sa dulo. Sa ilalim ng pagkubkob ng isang malaking grupo ng mga sundalo, ang babaeng nakaputi sa gitna ay namamatay na, ganap na nawawala ang kanyang pagiging epektibo sa labanan. Gayunpaman, kahit na, habang siya ay humihinga ng mabigat, walang sinuman sa paligid ang nang-ahas na sumulong. Kung titingnan mula sa bilang ng mga metro sa paligid ng kanyang katawan, ang lahat ng mga elite na dapat ay nahulog ay sapat na upang makita kung paano niya pinatay ang quartet noon. Gayunpaman, medyo natawa si George Han. Ang babaeng iyon ay walang iba kundi si Amelia Su. Kahit na ito ay isang multo, mangyaring maging mas seryoso. Napamura si George Han, totoo na maganda ang asawa ko, at totoo na mas magaling siya sa akin sa puso ko, pero kung tutuusin, opinyon ko lang. Oo, ang katotohanan ay hindi maaaring magkaroon ng ganoong kakayahan si Amelia Su, at ang ilusyong ito ay masyadong pinalaki. Sa sandaling bumagsak ang boses ni George Han, ang buong mundo ay biglang nagsimulang manginig ng marahas. Kabanata 3650. Kaagad pagkatapos, sa pagitan ng nakatutuwang pagyanig, nagsimulang gumuho ang paligid. Ang mga puting gas na iyon, tulad ng isang bundok, ay patuloy na nahuhulog, nabubulok, at nabubulok. Si George Han ay nasilaw sa paligid. Isang acceleration, pumailang lang sa langit. Nang lumipad ito sa himpapawid at umabot sa zenith, nang tumingin ako sa ibaba, nakita kong nagsimula ng lumubog ang mga paa ko pagkatapos ng pagbagsak. Ang 5 ilaw ay nagtatagpo, ang 10 kulay ay nagsasama-sama, at pagkatapos ay nahuhulog ang mga ito, nagsasama-sama sa isa't isa at ganap na humihila kasama ng hangin. Isang mas malakas na hangin ang biglang umihip mula sa silangan. Ang pag-ihip sa buong formation ay napabuga din ng lahat ng hininga sa buong formation. Naglaho ang lahat sa isang iglap. Sa ilalim ng mga paa ni George Han, isang batis ng tubig ang dahan-daang nag-angat ng chi at tumaas ng buo. Sa huli, sa malalim na ilalim ng lupa, diretso sa mabangis na lawa ng Sontan, hanggang sa itaas, na nananatili sa lawa ng Sontan ng halos ilang metro. Nasira ang chismis, wala na ang yin at yang, mula ngayon, wala na ang gubat, at ang lahat ay mananatili sa kapayapaan. Binabati kita, George Han, ang iyong layunin ay nakamit. Nasa langit, ang tunog ng pagkulot ay parang walang laman. Siyempre, umalangaw-ngaw ang ingay, at maririnig na ang boses ay mula sa Shengyuan. Mahaba ang mga ilog at lawa. Ang pag-ibig ay mahaba at mahaba. Ikaw at ako ay makikita ito. Huwag mong pabayaan. Mag-ingat ka, kapatid ko, haha, hahaha. Sa lalong madaling panahon. Bumagsak ang boses, isang puting liwanag ang makikitang diretsyong lumilipad mula rito. George Han, hindi ka mali nakita ng 10 kapatid natin. May kapalaran sa mga ilog at lawa. Kung may reincarnation, ikaw at ako ay magkikitang muli. At ang 4 naming magkakapatid. Haha, ito ay isang magandang pagpipilian upang gumawa ng paraan para sa iyo. Ang Shuyo Palace ay nagpapahayag din ng pagbati. Pagkatapos ng natapos ang mga salita, 16 na sinag ng liwanag ang bumungad sa langit, at halatang nanghina ang isa sa kanila. Obviously, dapat ang Shuizuren ang pinatay mag-isa. Umuungol. Isang pamilyar na hayop ang umungal. Sa di kalayuan, ang mga matako ng kasamaan ay sumusugod na sa kanya. Ang mga silhouette ng 4 Heavenly Kings ay dahan-daang nakatayo sa tabi ng pool. Hindi ako nahihiyang maghintay ng damo sa dingding, pero dahil sa sitwasyon, malakas ka, mas malakas kaysa sa naiisip natin. Mawawasak ang gubat, at ang 4 na kaluluwa ay ganap kong iiwan dito. Originally, dapat magustuhan din natin sila. May ibibigay sa'yo. Gayunpaman, naniniwala kami na ang Diyos ng araw ay nagbigay sa amin ng higit pa. Tsaka huli na para may sasabihin pa kami sa'yo. Sabi ng Wind Monster. Tinapik ni George Han ang matako na sumusugod, tumingin muli sa 4 na hari sa langit, at sinabing, hindi kailangang maging magalang kayong 4. Kung hindi mo kailangang maging magalang, may sasabihin ako. Sabi ni Feng Wei.
Ngumiti ng mapait si George Han. Halata naman na ang kabilang partido ay gumagamit ng hagdan para umakyat. Gayunpaman, walang pakialam si George Han at tumango, mag-usap tayo. Umaasa rin ang apat kong kapatid na magkakaroon sila ng pagkakataong makabalik sa Bafang World balang araw. Libing. I wonder if Mr. Han is willing to do such favor. Tumawa si Feng Guai. Medyo napahiya din ang halimaw sa lupa, kung ikukumpara sa ibang tao, may mga katumbas na gantimpala. Hindi lamang kami wala nito, ngunit kami rin ay kaaway mo. Alam din natin na sobra-sobra ang kahilingang ito. Kung ayaw mong pumayag, hindi kita masisisi kapag hinihintay ko ang kapatid ko. Si George Han ay nagbigay ng isang mapait na ngiti at walang magawang bumantong hininga, medyo abala, ngunit ito ay isang maliit na pagsisikap, ipinapangako ko. Pero wala kaming natatanggap na reward, ikaw talaga Ken. Tanong ng Water Monster. Ngumiti si George Han, magagawa ni George Han ang sinasabi niya. Narinig ng apat na halimaw ang tunog, nagkatinginan, at sa wakas ay tumango, at gumalaw ang apoy na halimaw. Isang mahabang itim na sulat ang lumabas sa kanyang kamay at direktang lumipad kay George Han. Matapos kunin ang mahabang sulat, hinawakan ito ni George Han sa kanyang kamay at hindi ito binuksan. Naglalaman ito ng impormasyon sa buhay naming apat, kung sino ang mga apelyido ko, at saan ako nakatira. Kung handa kang tumulong, maaari mong ipadala ang lahat ng aking mga buto. Sabi ng Fire Monster. Tumango si George Han at inilagay ang mahabang sulat sa kanyang storage ring. Sa pagtingin sa apat na hari sa langit, sinabi niya, huwag mag-alala, lahat, tiyak na gagawin ito ni George Han. Nagkatinginan ulit ang apat. Nakangiting binigyan niya si George Han ng isang maliit na saludo, salamat sa iyo dito sa apat kong kapatid. Hindi pa maaga, masisira ang gubat, kaya hindi na kita masyadong guguluhin. Baka walang deadline sa hinaharap. May masasabi lang kami, please cherish it. Ang mga salita ay nahulog, at pagkatapos nilang apat na itaas ang kanilang pagsaludo, si Chi-Chi ay lumipad patungo sa langit. Halos kasabay nito, ang buong gubat ay nagsimulang manginig ng husto at gumuho. Tinapik-tapik ang ulo ni Evil Taotai, bahagyang ngumiti si George Han, oras na para umuwi tayo. Pagkatapos natapos ang mga salita, binilisan ni George Han at lumipad patungo sa bahay na kawayan kasama si Evil Taotai. Kabanata 3651. Hanggang sa dulo, si George Han ay nasa mabuting kalooban. Bagamat ang layunin na tulungan si Tian Jikyongki na malutas ang tinatawag na Seal of Words, ay hindi pa nakakamit, gayunpaman. Pagkahiga, masasabing ninanakaw ni George Han ang kayamanan sa bibig ng dragon. Mayroong hindi mabilang na mga panganib, ngunit hindi mabilang na mga kayamanan sa panganib. Kaya, masaya si George Han. Kitang-kita niya ito. Mula nang makumplito ang dalawang celestial arts, ang cultivation base sa kanyang katawan ay hindi bababa sa doble kumpara sa dati, ngunit hindi bababa sa kalahati nito ay random. Bukod dito, ang dalawang malaking one defense at one offense ultimate moves ni Na Yuhuang at Fenji ay napakabangis. Tila ang kabuoang lakas ni George Han ay maaaring ilarawan bilang isang husay na paglukso ng walang pagmamalabas. Siyempre, nariyan din ang perverted Taisho na talagang makakapagligtas ng kanyang buhay ng 2 beses, pati na rin ang espiritual na kapangyarihan ng 7th Spirit Monkey at ang makapangyarihang katawan nito. Maging mabait. Iyan ay talagang anti-Buddha na nakahanap ng isang pugad ng kayamanan na itinago ng isang matandang dragon sa hindi kilalang bilang ng mga taon. Maaari bang maging malungkot si George Han? Mula nang magsimula ang pagpapadalang ito. Bago pa manisara ang sulok ng kanyang bibig, nakikita na niya ang saya sa puso ng lalaking ito sa mga oras na ito. Ngunit ito ay normal din. Sino ang maaaring mapanatili ang isang mapayapang pag-iisip at hindi magiging masaya pagkatapos magkaroon ng napakaraming malalaking sanggol sa isang pagkakataon? Kahit engkanto, hindi rin magagawa iyon. Naging mahirap para sa iyo sa pagkakataong ito. Pagbalik mo, ibibili kita ng masarap. Tinapik-tapik niya sa ulo ang masamang mata ko. Ngumiti si George Han. Umuungol. Ang mata ko ng kasamaan ay hinimas din ang kanyang ulo sa baywang ni George Han at marahang hinagod ito pabalik-balik.
parang sumasagot. Bahagyang ngumiti si George Han. Ang bilis ng paa ay gumagalaw ng mas mabilis patungo sa harapan. Gayunpaman, ilang sandali pa ay lumipad pa sulong, bigla siyang sumimangot. Uulan ba? Sa unahan, may patong ng kadiliman sa langit. Tila isang madilim na ulap bago ang isang bagyo. Ngunit ang tagiliran ni George Han ay napakainit ng araw, at ayos lang. Ang aklat ng Eight Wildernesses ay parang totoong bagay. Anong uri ng drama ang gumaganap na bahagyang maaraw at bahagyang maulan? Umiling siya ng walang imik. Ang ganitong uri ng panahon ay natural na karaniwan sa normal na mundo, ngunit hindi inakala ni George Han na ang Eight Desolate Books of Heaven ay talagang magkakaroon ng napakagandang paraan upang itapon ang mga ito. Umuungol. Umungol si Tao Tai of Evil sa mahinang boses. Ngumiti si George Han, ano? Nag-aalala ka ba kung may mangyayaring masama? Oo, ang mga madilim na ulap na iyon ay medyo kamukha ng mundo pagkatapos ng digmaan. Gayunpaman, ang posibilidad na ito ay halos imposible para kay George Han. Saan ito? Ito ang mundo ng langit. Paanong may ibang tao bukod sa kanila? Huwag kang mag-alala. Dapat ang kalokohan na ginawa ng Ghost Book. Kakaiba itong tao. Normal lang na maglaro minsan. Pagkatapos mong malaman ang higit pa tungkol sa bagay na ito, hindi mo iisipin iyon. Tinapik-tapik si Evil Chonky sa balikat, walang pakialam si George Han. Ang matako na matako ng kasamaan ay nagpakawala ng mahinang sigaw, at tila wala ng mga salita. Isang tao at isang hayop ang bumalik sa direksyon ng bahay na kawayan. Ang bilis ay hindi mabilis, ngunit ito ay tiyak na hindi mababa. Total good mood naman ako. Bagamat sabik na akong umuwi, relaxed din ako at kontento pagkatapos ng malaking tagumpay. Ngunit malinaw na ang kaligayahang ito ay malinaw na hindi nagtatagal. Kapag ang isang tao at isang hayop ay papalapit na sa kanilang destinasyon, ang ganitong uri ng kaligayahan ay nagsisimulang magpaalam sa kanila ng ganap. Masyadong malayo para makakita ng malinaw noon, ngunit habang lumilipas ang oras at papalapit na ang distansya, mas lalong lamilinaw ang mga bagay sa malayo. Ang ngiti ni George Han ay halos nanigas sa kanyang mukha. Tumingin siya sa harapan na may gulat at takot sa mukha. Malinaw, sa ganoong kalayuan, nakakasigurado siya na ang mga itim na ulap sa gitna ng hangin ay hindi mga itim na ulap, ito ay itim na usok. Iyon ang usok ng pulbure pagkatapos ng pagsabog pagkatapos sumiklab ang digmaan. Galit na sumigaw si George Han, "Oh, may nangyari." Sa sumunod na segundo, puno ng lakas ang buong katawan niya, at sumugod siya sa matako na katakawan na papatay sa kanya. Kabanata 3652. Nang biglang sumugod ang isang tao at isang halimaw sa bahay na kawayan, hindi nila napigilan ang pagyelo sa hangin. Sa ilalim ng nakatitig na mga mata, ang kumikislap sa kanyang mga mata ay isang mundo ng purgatorio. Ang mga bangkay ay nakatambak na parang bundok, ang dugo ay damaloy sa mga ilog, at sa ilang mga lugar, ang mga buto ay nakatambak sa mga mausoleum. Hindi mabilang na mga alagad ng Mysterious Man Alliance ang namatay ng malungkot sa lupa, alinman sa mga belang braso o tuod, o mga sundalong nakasuot ng costume na dapat ay nahulog sa lungsod. Si George Han ay pasuray-suray sa hangin, ang kanyang mga mata ay puno ng sobrang komplikadong emosyon. Ito ay totoo. Ang lahat ng mga trahedya na nakita ko sa huling buhay sa tsismis noong panahong iyon ay hindi mga ilusyon, ngunit malamang na kung ano ang nangyayari dito sa oras na iyon. Si George Han ay ganap na natigilan. Ang kanyang emosyon ay naging komplikado ng ilang sandali. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Hindi rin niya alam ang gagawin. Matagal na. Sinakop ng galit ni George Han ang lahat, at pinigilan din ang lakas ng demonyo. Lahat. Ang kanyang mga mata ay pula ng dugo, at ang kanyang buong katawan ay puno ng itim na enerhiya, tulad ng isang galit na Diyos na lumabas sa impyerno. Ang malakas na enerhiya ng demonyo ay biglang kumalat mula sa kanyang katawan sa galit. Dahil si George Han ang sentro, ang lumilipad na buhangin at mga bato ay tinatangay ng hangin sa loob ng ilang milya, at ang mga puno ay nabasag. Sa gilid ng gubat, sa mga palumpong, dahil sa napakalakas na hangin, ang buong bushes ay hindi maiwasang bahagyang tumagilid.
Gumagalaw din ang loob dahil sa mga palumpong, at tila may gumagalaw. Bang 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 bang. Halos sa parehong oras, ang lupa sa paligid ng George Han ay sumabog din ng may kalakasan, at ilang malalalim na hukay ang sabay-sabay na sumabog. Dahan-dahan itong bumalik sa kalmado. Ngunit ang lupa ay patag, ang hangin ay hindi huminto, at ang langit ay hindi tahimik. Ang mga itim na ulap ay lumulubog, ang hangin ay umiihip, at ang kulog ay gumugulong. Sa kalangitan sa oras na ito, nanginginig din ang Antay-Buddha. Bahagyang, lumabas ka sa akin. Sa isang dagandong, direktang itinuon ni George Han ang kanyang lakas gamit ang isang kamay. Sa sumunod na segundo, ang kapangyarihan ng yin at yang ay direktang nagtipon sa kanyang kamay, at pagkatapos ay bigla siyang tumulak patungo sa lupa ng may galit. Boom! Sumabog ang lupa. Ang Antay-Buddha meteorite ay tumama sa lupa libu-libong milya ang layo, at kasabay ng mga nabasag na malalalim na hukay sa lupa, niyanig nito ang mga bundok ng ilang sandali. Mula sa mga palumpong, tila may hindi na makayanan, at biglang lumitaw ang isang ulo mula sa gitna, gamit ang mga palumpong bilang takip, at tahimik na tumingin sa labas. Parang may pinapanood. Hindi nagtagal, napunta ang kanyang mga mata kay George Han na nasa taas ng langit. Nang makita niya ang malademonyong si George Han, halatang nagulat siya, at kahit ang buong bush ay hindi maiwasang bahagyang manginig. Bagamat ang paggalaw na ito ay napakagaan at hindi pangkaraniwang banayad, sa ilalim ng induction ng kamalayan ni George Han, ano ito? Biglang dumilat ang pulang dugo ng mga mata, at sa sumunod na segundo, si Han. Diretsyong bumilis at sumisid si George Han. Sa mga palumpong, tila naramdaman niya ang layuning pumatay sa kanya, at nakarinig siya ng away sa kanya. Sa susunod na segundo, 12-dosenang mga tao ang tumayo na may mga kutsilyo sa lugar. Gayunpaman, nang magkadikit na ang magkabilang panig, bigla nilang narinig ang isang tao sa pulutong na sumigaw sa pagkalito at pagkagulat, Panginoon ng Alyansa. Kasabay nito, si George Han, na mabilis na dumating, ay natagpuan din ng clue at nagmamadaling huminto. Matapos tingnang mabuti, ang pulang dugo ng mga mata ay muling nagkaroon ng bakas ng ningning at lambot. Ningyu, tuwang-tuwa si Ningyu. Pagkatapos ng maikling sandali ng pagkatulala, sumigaw siya sa paligid, lumabas ka, ito ang pinuno ng alyansa, ang pinuno ng alyansa ay bumalik. Sa sandaling bumagsak ang boses, sa gitna ng iba pang maliliit na palumpong sa paligid, dahan-dahan at mahirap na lumabas ang mga grupo ng mga tao mula sa loob. Bagamat nakangiti ang kanilang mga mukha matapos makita si George Han, nang si George Han nakita niya sila, hindi niya maiwasang malungkot. Halos lahat sila ay pininturahan at nababalot ng dugo, at karamihan sa kanila ay walang mga braso o binti. Ang ilan ay gumamit lamang ng mga sandata bilang saklay, at ang ilan ay nangangailangan lamang ng tulong ng malulusog na tao upang suportahan sila. At ang ilang mga tao ay halos hindi makagapang sa lupa. Nagpatikip ng ngipin si George Han at bahagyang itinaas ang ulo, pinipilit na huwag tumulo ang mga luha. Leader. Kasabay nito, ang mga taong naroroon ay sama-samang lumuhod at ibinaon ang kanilang mga ulo ng malalim, wala akong kakayahan, nabigo akong protektahan ang asawa ng pinuno. Pagkatapos ng bumagsak ang mga salita, nanguna si Ningyu at marahang ibinigay ang espada kay George Han. Walang sabi-sabi na naghahanap sila ng kaparusahan. Mapait na ngumiti si George Han, sinulyapan ang espada sa kamay ni Ningyu, nag-alinlangan sandali, at sa wakas ay kinuha ang espada sa kanyang backhand. Dapat may mananagot sa bagay na ito. Si George Han ay clenched kanyang ngipin, at ang mga salita ay nahulog sa espada. Ang itim na enerhiya sa espada ay lumitaw, pagpatay sa layunin ng tautian. Kabanata 3653. Biglang nanlamig ang lahat ng naruroon, at nanginginig pa nga ang marami. Ang nakakatakot na aura na iyon, ang nakakatakot na mataas na presyon, ay nagpakawala ng hininga sa mga tao. Handa akong humingi ng tawad sa kamatayan. Sa kabila nito, sabay-sabay pa ring sumigaw ang mga tao. Si George Han ay nagbigay ng mapait na ngiti at tumingin sa mga kapatid, hindi mo man gusto ang iyong buhay para sa akin, George Han. Ikaw lang naman ang nagsusorry sa'yo bakit ka nag-sorry sa akin?
Wala akong iba kundi ang walang katapusang pasasalamat sa inyong lahat mga kapatid. Pagkatapos sabihin iyon, itinaas ni George Han ang kanyang mga mata at tumingin sa langit, hindi ikaw ang kailangang maging responsable. Sa isang acceleration, diretsyong lumipad si George Han sa loob ng 9 na araw. Nakatayo sa ilalim ng kalangitan, ang mga kamay ni George Han ay hindi magalang, at ang enerhiya ng yin at yang sa pagitan ng kaliwa at kanang kamay ay direktang binomba ng ligaw, at ang kalangitan ay sumabog, at ang liwanag ay walang katapusan. Ang aklat ng 8 Desolations, umalis ka rito. Ano? Ang lakas ng loob mong papasukin ako, pero wala kang lakas ng loob na magpakita sa harapan ko. Inaabsorb mo lahat ng liwanag. Bilang ang bumagsak ang mga salita, itinaas ni George Han ang kanyang espada, at binomba ng maraming beses ng sunod-sunod. Biglang sumabog ang ilog, gumuho ang gubat, at yumanig ang langit at lupa. At ang mga ito, malinaw naman, ay hindi pa tapos. Ang isang sinag ng enerhiya ay direktang natipon sa kanyang kamay, at gamit ang isang kamay ay kinuha niya ang puso ng angkan ng dragon. Si George Han ay wala sa mood na magnilay-nilay sa kanyang galit, direktang hinihimok ang puso ng Dragon Clan na sumipsip ng enerhiya sa paligid niya ng baliw. At sa pag-ikot ng puso ng dragon, mabilis ding nag-converge ang nakapaligid na aura dito, at dahil sa napakalaking kapangyarihan ni George Han ngayon, ang bilis ng pagsipsip ng puso ng dragon ay tumataas din ng husto. Tumingin si Ningyu at ang iba pa mula sa ibaba, at nakita na ang hininga sa langit ay isang dragon at isang ahas, at ito ay napakabilis. Mukhang kung hindi ako lalabas, dapat mong sirain ako. Isang walang magawang boses ang lumabas sa oras na ito. Halos sa sandaling lumabas ang boses, ang nakamamatay na mga mata ni George Han ay nakatitig na sa direksyon na iyon, at siya ay labis na natakot sa ilalim ng galit. Hindi ka maaaring lumabas, walang makatwirang paliwanag ngayon, at nais kong mapahamak ka ng tuluyan dito. Malamig na sabi ni George Han. Ikaw at ako ay mga Panginoon at alipin na, ano ang pakinabang sa iyo kung sisirain ko ito? At saka, bakit mo ako ginagamit na kasangkapan para magalit? Hindi ba ako napaka-inosente? Walang magawang sabi ni Tianshu. Inosente. Malamig na ngumuso si George Han, dahil kilala mo ang Panginoon at katulong, kung gayon tatanungin kita, bakit nakapasok dito ang mga hamak na dapat nasa lungsod nang wala ang aking utos? George Han, ikaw ay inilibing ko ang aking katawan sa lalim na 100 metro at mahahanap pa ng iba, masisisi mo ba ako? Hindi ko mapigilan. Natapos ang mga salita, nang makitang hindi nagsasalita si George Han, napabuntong hininga si Bawang Tianshu kay Tone, nang lumabas ka, nakita nila ang katawan ko at pinarusahan ako ng 5 elemento. Sabihin mo sa akin, ano ang maaari kong gawin? Kapag hindi ako pumayag, pahihirapan nila ako. Kamatayan, lahat ng taong naninirahan dito, pati ikaw at ako, ay ganap na mapapawi. Kung ikukumpara sa ngayon, sa tingin mo ba ito ay magiging mas mahusay? Hindi nakaimik si George Han. At, kung hindi dahil sa akin, malamang ay hindi mo na makikita ang mga taong iyon ngayon lang. Pagkatapos nilang mahuli si Amelia Su, nakita kong may plano sila, kaya pilit ko silang pinaalis, at gumawa ng dahilan para sabihing masyadong maingay at masyadong nasira. Nagkaroon ako ng internal injuries, kaya ko lang ipadala sila pansamantala. Kung hindi, mabubuhay pa ba ang mga taong ito? Pagkatapos natapos na ang mga salita, ang 8 Desolate Book of Heaven ay medyo naagrabyado pa rin at ayaw kay Tali George Han. So, kailangan kong magpasalamat sa tulong mo. Malamig na sabi ni George Han, ngunit halatang nabawasan ng husto ang kanyang galit. Hindi masasabing salamat, ikaw at ako ay mga Panginoon at katulong, natural akong tutulong sa mga makakatulong sa iyo. Natapos ang 8 Wilderness Tianshu, at nagpatuloy, humanda ka, pagkalabas nila, dinala nila ang katawan ko pabalik sa base camp nila. Ang dahilan ko para sa pansamantalang paglilinang ay hindi magtatagal ng mahabang panahon, sila ay muling aatake sa lalong madaling panahon. Bahagyang nag-condensed si George Han, gaano katagal mo gusto? 1 araw, sabi ni Bawang Tianshu. Nang marinig ito, biglang ngumiti si George Han, anong araw ang gusto mo?
Papatayin ko sila ngayon. Pagkatapos ng natapos ang mga salita, direktang sumisid si George Han patungo sa lupa. Kabanata 3654. Nang bumagsak si George Han, sumugod ang mga alagad ng Mysterious Man Alliance para salubungin siya. Leader. Nag-aalala ang lahat. Kasabay nito, gaano man kalubha ang pinsala sa magkapatid, lahat sila ay muling itinaas ang kanilang mga sandata at laging handang samahan si George Han upang mabuhay at mamatay ng magkasama. Sa pagtingin sa magkapatid na ito, maging si George Han ay hindi napigil ang maiyak. Nagsumikap ka. Ako, si George Han, ang nanghihinayang sa iyo. Ngunit huwag kang mag-alala. Kung ako, si George Han, ay hindi makakaganti sa paghihiganti para sa iyo, ako, si George Han, ay hindi magiging tao. Pagkatapos ng tapos na ang mga salita, napatingin si George Han sa gilid. Tautay of Evil, nagpapahinga ka ba? O gusto mong sumama sa akin? Nang marinig ito, nagpakawala ng mahinang ungol si Tautay of Evil, na parang tumutugon kay George Han. Dapat hindi tayo magkatabi ng matagal na panahon. Speaking of which, 2 beses nang kinidnap si Amelia Sue sa harap ko. Sa pagkakataong ito, dapat akong gumawa ng pagbabayad sala ng sama-sama. Isama mo ako. Panipi. Lumapit si Long Fei sa tabi ni George Han. Ito ay palaging responsable para sa pagprotekta sa Jianghobei Shaosheng. Ito ay higit sa lahat dahil ang Jianghobei Shaosheng ay may pinakamababang cultivation base, ngunit ito rin ang pinakamahalagang pag-iral sa Mysterious Man Alliance pagkatapos ni George Han. Ang responsibilidad na protektahan ito ay natural na hindi magaan. Sa pagtingin sa taos puso at masigasig na mga mata ni Linlong, bahagyang nag-alinlangan si George Han, pagkatapos ay tumango, okay. Pupunta rin ako. Sabi din ni Ningyu sa boses. Tara na rin. Sabay-sabay ding sumigaw ang isang grupo ng mga disipulo. Sa pagtingin sa kanilang determinadong pagpapakita, hindi napigilan ni George Han ang mapaiyak. Naibigay mo na ang lahat sa labanan ng nakaraan, ngunit hindi na ako nakabalik. Ngayon, oras na para magpahinga ka, at oras na para maglaro ako. Panipi. Ikaw naman Ningyu, maraming sugatang sundalo, bagaman kayang-kaya ito ni Jianghobei Shaosheng, ngunit pagkatapos ng lahat, mayroon pa ring mga general na. Mag-isa ka, kaya dapat manatili ka rin. Simon, Xingji, Du Sect, Elder Zong, lahat kayo ay ganito. Pagkatapos sabihin iyon, sumulyap si George Han kina Linlong at Evil Tautay, at aalis na sana. Ito, paano ito magagawa? Hindi ba ito ang magiging mag-isa mo? Nag-aalalang tanong ni Xingji. Kuya George Han, isama mo ako. Tumayo si Xia Wei, at ang panggalan na nakatayo sa tabi niya ay tumango din kay George Han. Sa likod ng dalawa, niyakap ni Xiu si Han Nayan nang hindi nagsasalita. Matagal nang nakita ni Han Nayan ang kanyang ama na bumalik, ngunit hindi siya naging kasing excited na hingi ng kanyang ama bilang mga anak na kasing edad niya, umiiyak at gustong yakapin siya. Tahimik lang siyang nakatingin sa ama, hindi man niya maitago ang saya sa kanyang puso, ngunit sa murang edad niya ay mas alam niyang huwag istorbohin ang kanyang ama sa mga oras na ito. Tahimik ding tumingin si George Han kay Han Nayan. Marami talagang pagkakatulad ang mag-ama. Para kay George Han, siyempre gusto niyang yakapin ang kanyang anak sa oras na ito. Ngunit natakot siya na pagkatapos niyang yakapin, mag-atubiling siyang bumitaw, at alam niyang ganoon din ang mangyayari sa kanyang anak. Sa oras na iyon, ang paghihiwalay sa pagitan ng mag-ama ay magiging mas masakit para sa kanilang dalawa. Kaya naman, pinili niyang pigilan ang kanyang mga luha at tumalikod, Panggalan at Sieran sumama sa akin, Xiu, tulungan mo akong alagaan ang aking anak na babae. Huwag kang mag-alala, alyansa leader. Malakas na tumango si Xiu. Nang makitang aalis na si George Han kasama ang mga tao, talagang gustong magmadali ni Wang Simon, at tinanong si George Han kung bakit niya dinadala si Sieran ngunit ayaw niyang kunin sila. Ngunit kalahating hakbang pa lang, umatras pa rin si Wang Simon. Sa karakter niya, halatang imposibleng umatras siya sa panahong ito. Pero mas naiintindihan niya talaga na ngayon ay may mga galos din siya, kaya paano niya masasabing mas magaling siya sa iba. Nang makita si George Han ay lumayo pa at
Ang karagdagang ay halos kapareho ng karamihan sa iba pa. Kahit ayaw, ngunit iginagalang niya ang lahat ng desisyon at pagsasaayos na ginawa ni George Han. Nagmamadaling sumunod si Jiang Ho by Xiaosheng. Alam niyang kailangan pang mag-ulat ni George Han sa kanyang pagpunta doon. Ang mga ito ay hindi na kailangan pang magsabi ni George Han, at silang dalawa ay mayroon ng tacit na pagkakaunawaan. Sa panahon ng madugong labanan, si Dao 12, Mo Yang, Mo Beit-ian, Ruoyu Gongzi at iba pa ay nawawala, at si Ziqing ay natalo din at nahuli sa ilalim ng pagkubkob. Pinangunahan na ni Lu Yuan ang koponan palabas, ngunit pinabalik niya ang ilang mga elite. Ang pagsadyap kay Amelia Su ay nabigo sa huli, at naaresto kasama si Amelia Su. Bilang karagdagan, si Qin Shuang ay nasa likod din ni Amelia Su, kaya George Han, iginagalang ko ang lahat ng iyong mga desisyon, ngunit umaasa akong maaari mong tanggapin ang lahat ng ito sa pagkakataong ito. Ibalik mo silang lahat. Tumango si George Han, huwag kang mag-alala, tiyak na magkakabalikan tayo. Kapag bumagsak ang mga salita, nabuksan ang labasan ng aklat ng 8 desolasyon. Kabanata 3655. Sige. Tumango si Jiang Ho by Xiaosheng, pagkatapos, sa bahagyang paggalaw ng kanyang kamay, isang puting liwanag ang lumitaw sa kanyang kamay, sa tingin ko kailangan mo ito upang matulungan ka. Nang makita ito, bahagyang ngumiti si George Han at tinapik si Jiang Ho by Xiaosheng sa balikat, halos nakalimutan ko ang dati kong kasamahan. Ikaw, lalo kang tuso. Ngumiti si Jiang Ho by Xiaosheng, ano ang tuso at tuso, bagay sa iyo. At saka, paano ka magiging masyadong tapat sa pagharap sa napakaraming bagay? Han 3,000 points tumango siya, ipaubaya ko sa iyo dito. Huwag ilibing ang mga bangkay ng mga patay na kapatid sa lugar. Naiintindihan ko, gagawin ko ang lahat ng aking makakaya upang mapanatili ang kanilang mga katawan, at gagawa ako ng desisyon kapag bumalik ka. George Han bagamat hindi nagpahayag ng ilang saloobin si Chen. Talagang naiintindihan na sila ni Jiang Ho by Xiaosheng. Alam niyang gusto ni George Han na makahanap ng ilang pagkakataon para makita kung kaya niyang buhayin ang mga namatay, tulad ng pagtulong kay Mang. Bagamat napakaliit ng pag-asa, ganito ang pakikitungo ni George Han sa kanyang kapatid. Kaya, syempre, nirerespeto niya ang pagpipiliang iyon. Okay, maghiwalay na tayo. Sabi ni George Han. Tumango si Jiang Ho by Xiaosheng. Nang bumagsak ang mga salita, tumalikod si George Han at tinapik sina Linlong at Evil Taotai, pareho silang masigla. Naniniwala ako na kapag nakalabas na tayo, iba't ibang ambush ang naghihintay sa atin. Ako at ang mata ko ng kasamaan ay magsisimula muna, siya ay may makapal na balat at mabilis akong lumipad. Nakangiting sabi ni Linlong. Tumango si Evil Taotai at sumang-ayon. Bagamat hindi nakayanan ni George Han na harangin ng kanyang dalawang kakaibang hayop ang baril. Ito ang pinakamakatwiran at pinakamahusay na paraan sa ngayon. Sige, ingat ka sa paglabas mo. Nang bumagsak ang mga salita, ginalaw ni George Han ang kanyang kamay at pinona ang dalawang hayop, na sinundan ng kanyang sarili. Ang labasan ng aklat ay muling isinara sa araw na iyon. Si Jiang Ho by Xiaosheng ay sumenyas at sinenyasan ng ilang tao na hindi malubhang nasugatan na pumunta upang bantayan ang lugar. Pagkatapos noon, abala siya sa lahat ng pagharap sa mga sugatan. At halos sa sandaling umalis si George Han at si Jiang Ho by Xiaosheng ay abala rin sa iba pang mga bagay, nagkaroon ng mahabang tahimik sa kalangitan sa oras na ito. Mapanganib. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ng boses, ang bastos na ito ay talagang galit na parang gutom na leon, tila kahit anong oras ay dudurugin kanya. Bilang. Nang bumagsak ang boses, muling lumitaw ang isang figure. Ito ay si Sweeping Old Man. Nang makita siyang nakangiti, medyo hindi nasiyahan ang Book of Eight Desolations, ano ang tinatawanan mo? Sa susunod na magkaroon ka ng ganitong uri ng gawain, turn muna. Ang matandang nagwawalis ng sahig ay masaya pa ring ngumiti, alam kong nagsumikap ka, at alam kong hahawakan mo ang tigre. Ang panganib ng asno, ngunit hindi lang ito para sa tigre na magising mula sa kanyang pagtulog at ipakita ang kanyang orihinal na kapangyarihan ng tigre. Pangalawa,
Kapag hindi siya nakahanap ng mapaglalabasan, aasa siya sa kapangyarihan ng yin at yang sa katawan niya sa mga oras na ito. Dagdag pa ang iba pang Jilly, gusto ko talagang magsanay sa lugar mo, at ikaw ang naghihirap. Bagamat nakakapanlumo, may katotohanan ang sinabi ng matandang Wallace, tama, pinilit lang akong magpakita ng batang iyon. Ako ay labis na nanlumo pagkatapos gawin ito ng ilang beses. Kung binitawan ng lalaking ito ang kanyang mga kamay at paa ng buong lakas, talagang hindi niya alam kung ano ang mangyayari. So, some jobs are yours at hindi ka makakatakas. Tsaka hindi ka makakatakas, hindi ba maganda ang ginawa mo sa pagkakataong ito? Niloko mo muna siya sa pagpasok sa gubat para mag-upgrade, at ngayon ay gumamit ka ng dahilan. Sige, wag mo na pag-usapan yan. Nakapants tayo, ayaw mong may hatid sa akin. Haha, ngayon ay maaaring kasalanan ng pagpapagalit kay George Han, ngunit maaaring makatulong sa kanya na lumago sa hinaharap. Mahusay na trabaho, bakit ka nagmamadaling itapon ang mga ito? Huwag kang magsalita ng kahit ano, sobrang depressed ako ngayon. Sabi ng 8 Desolate Heaven Calligraphy. Bahagyang ngumiti ang nagwawalis na matandang lalaki, ano ang nakakapanlumo, hindi ba ito magiging kapana-panabik sa lalong madaling panahon? Hoy, tama ka, lumabas ka, at tingnan mo. Pagkatapos ang mga salita ay natapos, ang dalawang figure ay nawala sa hangin, at sa oras na ito, si George Han ay nagmamadaling lumabas sa aklat ng 8 pagkawasak.